Noong taong 2005 sa Binondo, Maynila, isang simpleng paresan sa gilid ng kalsada ang biglang naging sentro ng usap-usapan. Ang kainan ay nakatayo sa isang maliit na eskinita malapit sa palengke ng San Nicolas, hindi kalayuan sa mga hilera ng tindahan ng tela at mga nagtitinda ng mga produktong galing pa sa iba't ibang parte ng bansa. Simple lamang ang gusali, ang pader nito ay pinaghalong kahoy at sawali. Ang bubong nito ay gawa sa lumang yero na initim na ng panahon. Ngunit sa kabila ng itsura nito, araw-araw ay humahaba ang pila ng mga tao sa harap ng pinto. May mga empleyado ng opisina na dumadaan bago umuwi. May mga tsuper ng jeep na sandaling humihinto, at may mga ina na dala-dala pa ang kanilang maliliit na anak. Lahat sila ay dumarating na may bakas ng pagkasabik sa kanilang mga mukha, nais matikman ang pares na sinasabing may kakaibang sarap. Ang kainan ay kilala sa pangalang Kiparesa ni Mang Carding, na pag-aari ng isang lalaking nagngangalang Mang Carding. Nasa 50 anyos na siya. Malaki ang kanyang pangangatawan, maitim ang balat, at matalim ang mga mata, ngunit bihirang tumitig ng matagal. Kahit na mukhang mabagsik ang kanyang mukha, palagi niyang binabati ang mga customer sa isang malalim na boses na pilit pinapaging palakaibigan. Sa bawat sandok niya ng mainit na sabaw mula sa malaking kaldero, ang halimuyak ng mga pampalasa ay kumakalat sa buong lugar. Ang bango ng bawang, sibuyas, at anis ay nagsasama-sama, na nagiging dahilan kung bakit mahirap tanggihan ng sinumang dumadaan na hindi sumilip man lang. Napakainit ng sikat ng araw sa Maynila ng araw na iyon. Ang mainit na hangin ay nagdadala ng alikabok mula sa kalsada, na humahalo sa amoy ng tuyo na ibinibilad sa mga bakuran ng mga residente. Sa loob ng paresan, maingay ngunit mainit ang pakiramdam. Ang mga mahahabang upuang kahoy ay puno ng mga customer na masarap na kumakain ng kanilang pares. Ang singaw mula sa malinaw at mamula-mulang sabaw ay umaakyat na nagpapalabo sa salamin ng bintana. Ang tunog ng mga kutsara na tumatama sa mangkok ay sumasabay sa mga tawanan at magagaang na usapan. Ang eksenang ito ay tila nagsasabi na ang maliit na kainan na ito ay higit pa sa isang lugar para kumain. Ito ay isang espasyo kung saan nagtatagpo ang maraming kwento. Sa isang sulok ng kainan, nakaupo ang isang binatang may seryosong mukha na nagngangalang Miguel. 20 taong gulang, isang estudyante ng journalism mula sa Universidad ng Pilipinas sa Baguio na kasalukuyang gumagawa ng kanyang thesis. Sadya siyang pumunta sa Maynila dahil gusto niyang magsulat tungkol sa mga tradisyonal na pagkain sa lungsod. Ngunit ang tunay na dahilan ay higit pa roon. Mayroon siyang isang katanungan na bumabagabag sa kanya nitong mga nakaraang linggo. May mga kumakalat na tsismis sa palengke na si Mang Carding ay bihira, o halos hindi kailanman, bumibili ng karne ng baka sa palengke ng San Nicolas. Samantalang araw-araw, ang kanyang paresan ay nakakaubos ng higit sa 100 mangkok ng peres. Para kay Miguel, na sanay mag-isip ng kritikal, ito ay isang malaking kabalintunaan. Habang hinihintay ang kanyang order, pinagmamasdan ni Miguel ang bawat kilos ni Mang Carding. Ang lalaki ay maliksi, nagbubuhos ng mainit na sabaw sa mangkok na may kanin, naglalagay ng tinadtad na sibuyas at bawang, at pagkatapos ay naglalagay ng mga piraso ng karne na mukhang napakalambot. Ngunit nang masusing tingnan ni Miguel, napansin niyang medyo maputla ang kulay ng karne, hindi gaanong pula tulad ng karaniwang karne ng baka. Ang hibla nito ay iba rin, mas pino, na parang madaling madurog. Kumunot ang kanyang noo, ngunit agad niyang itinago ang kanyang pagdududa upang hindi makatawag ng pansin. Dumating na rin sa wakas ang mangkok ng kanyang peres. Ang malinaw at mamula-mulang sabaw ay umuusok, ang malinamnam na amoy nito ay tumatama sa kanyang ilong. Dahan-dahan itong hinipa ni Miguel at sumandok ng kaunting sabaw. Tunay ngang napakasarap, magaan ngunit may malalim na lasa ng pampalasa na mahirap ipaliwanag. Hindi nakapagtataka na maraming tao ang nahuhumaling dito, ngunit ang lasang ito mismo ang lalong nagpatindi sa kanyang hinala. Paano posible na sa ganitong kamurang halaga, ang kainan ay makapagbigay ng ganito kasarap na lasa nang hindi bumibili ng karne ng baka sa opisyal na palengke? Samantala, sa mesang katabi ni Miguel, narinig niya ang usapan ng 2 tsuper ng truck na medyo malakas magsalita. Sabi ng isa, walang katulad ang peres ni Mang Carding. Sumagot naman ang isa na may pagtataka, sinasabing iba ang lasa ng karne, hindi tulad ng baka na karaniwan niyang kinakain. Napatuwid ng upo si Miguel,
ang kanyang mga tainga ay matalas na sumasagap sa bawat salita. Ngunit nagkunwari siyang kalmado at patuloy na kumain. Pagkatapos kumain, nagtungo si Miguel sa cashier. Doon ay nakaupo ang isang dalagita na nagngangalang Lina, pamangkin ni Mang Carding. Simple lang ang pagkakatali ng kanyang buhok, maganda ang kanyang mukha, ngunit halatang pagod. Tinanggap ni Lina ang bayad na may maliit na ngiti, ngunit ang kanyang mga mata ay tumitig kay Miguel ng medyo matagal, na tila may gustong sabihin. Naramdaman ni Miguel ang titig na iyon, ngunit tumango lamang siya bilang tugon. Paglabas niya ng kainan, sandali niyang nasilayan ang isang maliit na pinto sa likod na bahagyang nakabukas. Mula sa siwang ng pinto, nakita niya ang isang malaking itim na sako na nakalatag sa sahig. Tumindig ang kanyang balahibo. Nagmamadali siyang umalis. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Sa labas, lalong humahaba ang pila. Ang mga tao ay matyagang naghihintay, walang sinuman ang naghihinala. Para sa kanila, ang kainan na iyon ay isang maliit na paraiso na puno ng sarap. Ngunit para kay Miguel, may isang malaking sikreto na nagtatago sa likod ng kaakit-akit na amoy na iyon. Nalaman niyang ang kanyang mga hakbang ay nagdala sa kanya sa isang kwento na maaaring yumanig sa buong syudad. At lingid sa kanyang kaalaman, mula sa likod ng pinto, isang pares ng mga mata ni Mang Carding ang sumusunod sa bawat kilos niya hanggang sa siya ay mawala sa kanto. Nang gabing iyon, isinulat ni Miguel ang kanyang mga tala sa isang maliit na kwaderno sa kanyang simpleng boarding house malapit sa istasyon ng Tutuban. Nagmuni-muni siya, naaalala ang kanyang ina, si Aling Elena sa Bulacan, na laging nagpapaalala sa kanya na maging matapang sa paghahanap ng katotohanan. Ang kanyang ina ay isang nagtitinda ng kakanin, simple ngunit matatag sa kanyang paninindigan sa katapatan. Alam ni Miguel na kung mabubunyag ang sikreto ng paresan, marahil maraming tao ang magagalit o hindi maniniwala. Ngunit alam din niya na ang pananahimik ay katumbas ng pagpapahintulot sa kasinungalingan na lumago. Huminga siya ng malalim, tumingin sa madilim na langit sa labas ng bintana. Sa kanyang puso, nangako siya, anuman ang itinatago ni Mang Carding, isang araw ay mabubunyag ito. Ang umaga sa Maynila ay laging puno ng kulay. Sa palengke ng San Nicolas, ang sigawan ng mga tindero ay nagpapaligsahan sa pagtawag ng mga mamimili sa kanilang kakaibang tono na nagpapaalala sa buhay probinsya. Ang amoy ng sariwang gulay ay humahalo sa amoy ng tuyo at mga pampalasa sa kusina. Dahan-dahan naglakad si Miguel sa masikip na pasilyo ng palengke. Nagsimula ng mamasa ang kanyang noo sa pawis, ngunit ang kanyang pag-usisa ay nagtulak sa kanya na magpatuloy. Nung araw na iyon, sadya siyang dumating ng mas maaga na may iisang layunin, tiyakin kung totoong ang hindi kailanman bumibili ng karne ng baka si Mang Carding sa palengking ito. Huminto siya sa harap ng unang pwesto ng karne. Isang babaeng nasa katanghaliang gulang ang nagtitimbang ng sariwang hiwa ng baka. Nagtanong si Miguel sa magaan na tono na parang isang ordinaryong mamimili. Ale, madalas po bang mamili ng karne dito si Mang Carding? Saglit na huminto ang tindera at umiling. Bihira, iho. Sa nakalipas na isang taon, hindi ko na siya nakitang bumili rito. Samantalang kung ganoon karami ang customer niya, dapat malaki ang binibili niya. Umiti ng bahagya si Miguel at nagpasalamat. Nagpatuloy siya sa susunod na pwesto. Parehong sagot ang paulit-ulit niyang narinig. Hindi na. Matagal na siyang hindi nagpapakita. Nakapagtataka, no? Ang lakas pa naman ng tinda niya. Ang mga salita ng mga tindero ay umalinggaw sa kanyang tainga, lalong nagpatibay sa kanyang hinala. Paanong ang isang maliit na paresan ay makapagbenta ng daan-daang porsyon ng pares araw-araw nang hindi bumibili ng karne sa pinakamalaking palengke sa Maynila? Naramdaman ni Miguel na tumindig ang kanyang balahibo, ngunit patuloy siyang naghanap ng sagot. Sa dulo ng palengke, nakita niya ang pinakamalaking pwesto. Doon nakatayo ang isang matangkad at malaking lalaki na may makapal na bigote. Mukha siyang seryoso ngunit palakaibigan. Ang ibang mga tindero ay magalang siyang binabati, tinatawag siyang Mang Tonyo. Ang lalaking ito ay dekada nang nagtitinda ng karne at kilala bilang isa sa mga veterano sa palengke. Naglakas loob si Miguel na lumapit. Magandang umaga po, Tay. Pwede po bang magtanong? Ginawa niyang kaswal ang kanyang boses, kahit na mabilis ang tibok ng kanyang puso.
Lumingon si Mang Tonyo, ang kanyang mga kamay ay abala pa rin sa paghahasa ng kutsilyo sa hasaan. CJ, iho. Anong karne ba ang hanap mo? Huminga ng malalim si Miguel. Sa totoo lang po, interesado ako sa paresa ni Mang Carding. Sabi po ng marami, napakasarap daw po ng pares niya. Agad na huminto si Mang Tonyo sa paghahasa. Tinitigan niya si Miguel ng matagal na para bang tinitimbang kung mapagkakatiwalaan ba siya. Pagkatapos ay ibinaba niya ang kanyang boses para hindi marinig ng iba. Binata, matagal nang hindi namimili rito si Carding. Dati madalas, pero nitong mga nakaraang taon wala na. Samantalang kung ganoon kalakas ang benta niya, dapat araw-araw siyang bumibili ng maraming karne. Kakaiba, di ba? Ang mga salitang iyon ay nagpabigat sa dibdib ni Miguel. Naglakas loob siyang magtanong muli, kung hindi po siya bumibili rito, saan po kaya siya kumukuha ng karne? Lumingon si Mang Tonyo sa kaliwat kanan at lumapit. May tsismis, may sarili raw siyang supplier. May isang pick-up na truck na dumarating tuwing gabi. Hindi kilala ang mga tao, mga dayo, hindi ordinaryong taga-palengke. Napalunok si Miguel. Supplier mula sa labas ng palengke. Tumango si Mang Tonyo. Minsan, nakita kong nahulog ang isa sa mga sako nila. Kung karne ng baka yon, dapat sariwang dugo ang tumulo, pero ang likidong lumabas ay malapot, madilim ang kulay at kakaiba ang amoy. Hindi tulad ng baka o kambing. Natigilan si Miguel. Ano po ang ibig niyong sabihin? Mabilis na umiling si Mang Tonyo, halatang tensyonado. Hindi ko alam sigurado. Pero mag-ingat ka, iho. Huwag kang masyadong magtanong. Isang maling hakbang mo lang, delikado. Ang mga salitang iyon ay nagpatahimik kay Miguel ng matagal. Nagpaalam siya ng magalang at umalis sa palengke, ngunit hindi mapakali ang kanyang isip. Ang impormasyong iyon ay lalong nagpatindi sa kanyang hinala. Habang naglalakad siya patungo sa kalsada, napansin niya ang isang itim na pick-up na nakaparada malapit sa labasan. Dalawang lalaking nakasuot ng madilim na jacket ang nagbababa ng malalaking itim na sako. Mula sa malayo, nakita ni Miguel na may tumutulong pulang likido. Mabilis nila itong tinakpan ng karagdagang plastik. Bumilis ang tibok ng puso ni Miguel. Agad niyang inilabas ang kanyang telepono mula sa bulsa, nagkunwaring may kausap habang kinukunan sila ng video. Ngunit, lumingon ang isa sa mga lalaki, matalim na tumitig sa kanya. Ang titig na iyon ay tumusok, nagpakilabot sa kanya. Agad na umiwas si Miguel at mabilis na naglakad, nagkunwaring walang pakialam. Ngunit malamig na pawis ang tumulo sa kanyang sentido. Alam niyang ang titig na iyon ay hindi ordinaryo, iyon ay titig ng isang banta. Nang gabing iyon, ikinuwento ni Miguel ang lahat sa kanyang kaibigan na si Marco. Ang binatang 21 taong gulang ay isang estudyante ng automotive engineering mula sa parehong universidad at kasama niya sa boarding house. Nakikinig si Marco na nanlalaki ang mga mata, paminsan-minsan ay tumatawa ng bahagya dahil hindi makapaniwala. Masyado ka kasing nanonood ng pelikula, tol. Ngunit nang makita niya ang seryosong mukha ng kanyang kaibigan, nawala ang kanyang tawa. Miguel, kung totoo yang nakita mo, hindi ito maliit na bagay. Delikado yan. Tumango si Miguel. Alam ko, pero hindi rin ako pwedeng manahimik. Isipin mo, kung hindi pala baka ang karne na iyon, kawawa naman yung mga taong walang kamalay-malay na nabibiktima. Natigilan si Marco ng matagal at bumuntong hininga. Sige, kung ganon, tutulungan kita. Pero pangako, kapag masyado ng delikado, aatras tayo. Ngumiti ng bahagya si Miguel, gumaan ang pakiramdam dahil may kaibigan siyang handang sumama sa kanya. Nang gabing iyon, matagal silang nakaupo sa beranda ng kanilang tinutuluyan. Kasama nila ang tunog ng mga kuliglig at ang maalinsangang hangin ng gabi sa Maynila. Sa di kalayuan, naririnig ang azan para sa pagdarasal ng gabi mula sa isang moske sa komunidad. Tumingin si Miguel sa madilim na langit. Puno ng tanong ang kanyang puso. Alam niyang hindi magiging madali ang tatahakin niyang landas. Ngunit sa loob niya, may isang determinasyon na hindi mapapatay. Ang malaking sikreto na iyon ay dapat malaman. Ano man ang panganib. Ang gabi sa Maynila noong 2005 ay maalinsangan.
Ang hangin mula sa look ng Maynila ay nagdadala ng amoy alat na humahalo sa amoy ng basang lupa matapos ang ulan ng hapon. Nagsisimula ng humupa ang tao sa mga kalsada. Ilang tricycle na lamang ang dumadaan na may madilim na ilaw. Sa isang kanto patungo sa palengke ng San Nicolas, nagtatago sina Miguel at Marco sa likod ng isang saradong tindahan. Mula sa kanilang kinatatayuan, kitang-kita nila ang paresan ni Mang Carding. Ang kainan ay sarado na ang pinto sa harap mula pa kaninang dapit hapon. Ngunit mula sa siwang ng kusina nito, nakikita pa rin ang nanginginig na liwanag ng isang gasera. Huminga ng malalim si Marco, puno ng pag-aalala ang kanyang mukha. Miguel, sigurado ka bang magandang ideya to? Kapag nahuli tayo, lagot tayo. Tumingin ng diretso si Miguel sa paresan na may seryosong tingin. Kaya nga, Marco, kailangan nating malaman kung ano talaga ang nangyayari sa likod ng kainan na yan. Isipin mo, kung hindi baka ang ginagamit nilang karne, ang mga tao ay maaaring maging biktima ng hindi nila namamalayan. Nanahimik si Marco at tumango kahit na maputla ang kanyang mukha. Sige, pero kapag may nangyari, takbo tayo. Huwag kang magpakabayani. Lalong lumamig ang gabi. Ang kanilang hininga ay parang manipis na usok. Mula sa malayo, ang huling tawag sa pagdarasal ay maririnig pa rin ng mahina. Bigla, umugong ang tunog ng makina ng sasakyan na papalapit. Mula sa isang maliit na kalye, lumitaw ang isang itim na pick-up. Eksakto itong katulad ng nakita ni Miguel sa palengke. Huminto ang sasakyan sa likod ng paresan. Pinatay ang mga ilaw nito. Dalawang lalaking nakasuot ng madilim na jacket ang mabilis na bumaba, binuksan ang likod ng sasakyan at ibinaba ang malalaking itim na sako. Maingat ang kanilang mga kilos na para bang takot na mahuli. Agad na inilabas ni Miguel ang kanyang telepono, nagsimulang mag-record mula sa kadiliman. Napalunok si Marco. Miguel, yan na nga yung mga sako na sinasabi mo. Dahan-dahang tumango si Miguel nang hindi inaalis ang kanyang tingin. Patuloy siyang nagre-record kahit na bahagyang nanginginig ang kanyang kamay. Isa-isang ibinaba ang mga sako, ipinatong malapit sa likod na pinto. Mula sa isa sa mga sako, may tumutulong malapot at mapulang likido. Agad na kinilabutan si Marco. Miguel, nakita ko yung likido. Dugo ba yon? Nanginginig ang kanyang boses. Hindi sumagot si Miguel, pinipigilan lamang ang kanyang hininga upang hindi gumalaw ang kanyang kuha. Hindi nagtagal, umingit ang pinto sa likod ng paresan at bumukas. Lumitaw ang figura ni Mang Carding. Ang kanyang malaking katawan ay tuwid na nakatayo, iluminado ng dilaw na ilaw mula sa kusina. Ang kanyang mukha ay seryoso, matalim ang tingin ng kanyang mga mata. Nagbigay siya ng maikling senya sa dalawang lalaki na ipasok ang mga sako. Nagkatinginan sina Miguel at Marco. Tila nagyelo ang kanilang dugo. Ang tanawin na iyon ay sapat na upang makumbinsi sila na may itinatagong nakakatakot ang kainan na ito. Ngunit, ang kamalasan ay dumating ng mas mabilis kaysa sa kanilang inaasahan. Isa sa mga lalaking naka-jacket ay biglang lumingon sa direksyon kung saan sila nagtatago. Nanliit ang kanyang mga mata at siniko ang kanyang kasama. Miguel, nakita nila tayo, bulong ni Marco na natataranta. Bago pa sila makakilos, narinig nila ang tunog ng mabibigat na yabag na papalapit sa tindahan. Mabilis na hinila ni Miguel ang kamay ni Marco. Takbo! Tumakbo sila ng napakabilis sa isang maliit na eskinita sa gilid ng paresan. Humahabol ang kanilang hininga, malakas ang kabog ng kanilang dibdib. Ang tunog ng mga yabag ng mga lalaki ay papalapit ng papalapit. Isang malakas na sigaw ang narinig. Hoy, huminto kayo! Madilim ang masikip na eskinita. Kakaunti lamang ang mga ilaw sa poste. Ang madilim na liwanag ay nagpapahaba sa mga anino. Si Marco, na tumatakbo sa likuran, ay halos matumba dahil natisod sa isang bato. Ngunit mabilis siyang inabot ni Miguel. Tara, Marco, huwag kang hihinto. Tumakbo sila hanggang sa makarating sa isang sangandaan at lumiko sa isang mas mataong kalsada. Sa gitna ng pagkasindak, sandaling lumingon si Miguel. Nakita niya si Mang Carding na nakatayo sa harap ng paresan, matalim na nakatingin sa kanilang direksyon. Ang kanyang mukha ay tensyonado, puno ng banta. Iyon ay hindi titig ng isang ordinaryong tao,
kundi titig ng isang taong may itinatagong madilim na sikreto. Matapos tumakbo ng malayo, sa wakas ay huminto sila sa isang bakanting lot malapit sa isang maliit na ilog. Hinihingal, nanginginig ang katawan. Napaupo si Marco sa lupa, maputla ang mukha. Diyos ko! Muntik na tayong mahuli. Paos ang kanyang boses, puno ng takot. Mahigpit pa ring hawak ni Miguel ang kanyang telepono. Nanginginig ang kanyang kamay ngunit nagawa niyang i-record ang bahagi ng pangyayari. May ebidensya tayo, Marco. Hindi lang ito tsismis. May malaking itinatago sa paresan na yon. Tumingin si Marco sa kanya na nanlalaki ang mga mata. Pero kung malaman nilang tayo ang nag-record, paano na? Hahanapin nila tayo hanggang sa mahanap. Nanahimik si Miguel, magulo ang kanyang isip. Alam niyang totoo ang panganib na iyon, ngunit lalong tumibay ang determinasyon sa loob niya. Ano man ang itinatago ni Mang Carding, isang araw ay dapat itong mabunyag. Nang gabing iyon, ang langit sa Maynila ay tila mas madilim kaysa karaniwan. Ang tunog ng mga kuliglig at ang alulong ng mga aso mula sa malayo ay nagdagdag sa nakakatakot na kapaligiran. Bumuhos ang ambon na bumasa sa kanilang mga mukha. Tumingin si Miguel sa kanyang kaibigan na nanginginig pa rin. Sa kanyang puso, bumulong siya, mula ngayong gabi, wala nang atrasan. Masyado na silang malalim sa isang mapanganib na sikreto. Kinaumagahan, maulap ang langit sa Maynila. Ang daan patungo sa palengke ng San Nicolas ay abala sa mga nagtitinda na kasisimula pa lang magbukas ng kanilang mga pwesto. Amoy ng sariwang gulay, kasama ang amoy ng karneng ibinibilad. Sigawan ng mga taong tumatawad, sigaw ng mga tindero, at ang ingay ng mga kariton ay lumilikha ng kakaibang ingay ng isang tradisyonal na palengke. Dahan-dahang naglakad si Miguel, may maliit na backpack sa likod. Ang kanyang mga mata ay nagmamasid sa bawat sulok, na para bang maihinahanap na kasagutan sa kanyang mga tanong. Magdamag siyang hindi nakatulog. Ang imahe ng itim na sako at ang matalim na titig ni Mang Carding ay patuloy na bumabagabag sa kanya. Ngunit ang takot na iyon ang lalong nagpatibay sa kanyang determinasyon. Kailangan niyang bumalik upang maghanap ng sagot. Huminto siya sa harap ng malaking pwesto ng karne, kung saan nagtitinda si Mang Tonyo. Ang matandang lalaki ay abala sa pag-aasikaso ng mga mamimili. Mabilis ang kanyang mga kamay sa pagtitimbang ng sariwang hiwa ng baka. Seryoso ang kanyang mukha, ang mga kunot ay tanda ng edad at karanasan. Naghintay si Miguel hanggang sa mabawasan ang mga mamimili bago lumapit. Magandang umaga po, Tay. Pwede po ba akong makipag-usap sandali? Mahina ngunit malinaw ang kanyang boses. Lumingon si Mang Tonyo, kumunot ang noo nang makita si Miguel muli. Ikaw na naman, iho. Hindi ba't sinabi ko nang huwag kang masyadong magtanong? May babala sa kanyang tono. Ngunit naglakas loob si Miguel na umupo sa kahoy na bangko sa tabi ng pwesto. Tay, hindi po ako mapakali. Kagabi, nakita ko mismo ang itim na pick-up na dumating sa paresan ni Mang Carding. Malalaking sako ang ibinaba at nakuhanan ko po ng video. Agad na nagbago ang mukha ni Mang Tonyo at naging tensyonado. Ang kanyang mga kamay na kanina iabala sa paghiwa ng karne ay biglang huminto. Tinitigan niya si Miguel ng matalim at huminga ng malalim. Binata, napakadelikado ng ginagawa mo. Kung malaman nilang ikaw ang nag-record, baka mawala ka na lang. Yumuko sandali si Miguel at itinaas ang kanyang mukha na may tiyak na tingin. Pero hindi po ako pwedeng manahimik, Tay. Kung hindi baka ang karne na iyon, ang mga tao ay maaaring maging biktima. Nanahimik si Mang Tonyo ng matagal na para bang nakikipagbuno sa kanyang isipan. Sa wakas, dahan-dahan siyang nagsalita, sige, kung gusto mo talagang malaman, pakinggan mo to. Pero huwag na huwag mong babanggitin ang pangalan ko. Napatuwid ng upo si Miguel, alerto ang kanyang mga tainga. Ibinaba ni Mang Tonyo ang kanyang boses na halos pabulong. Ang paresan ni Mang Carding ay hindi lang isang simpleng kainan. Mayroon siyang espesyal na supplier. Mga pick-up na dumarating sa kalaliman ng gabi, hindi lang mula sa Maynila, kundi mula rin sa labas ng syudad. Ang mga tao niya ay hindi kailanman nakikita sa palengke. Mga dayo, mabilis kumilos at hindi pala salita. Sinasabing may sarili silang network, malakas, konektado hanggang sa mga opisyal. Kinilabutan si Miguel sa kanyang narinig.
Opisyal, tay? Dahan-dahang tumango si Mang Tonyo. Huwag mong isipin na walang alam ang mga otoridad, pero nananahimik sila, marahil dahil sa pera o takot. Ang malinaw, hanggang ngayon, walang sinumang nangahas na galawin ang paresan na yon. Lahat ay pinipiling magbulag-bulagan. Ang mga salitang iyon ay nagpabigat sa dibdib ni Miguel. Napalunok siya, sinusubukang unawain ang lahat. Tay, kayo po ba mismo, nakita niyo na kung ano ang laman ng sako? Naging madilim ang mga mata ni Mang Tonyo. Mabilis siyang umiling. Ayokong masyadong makialam, pero minsan, nakita ko ang isang malapot na likido na lumabas sa isa sa mga sako na napunit. Madilim ang kulay, matapang ang amoy, hindi tulad ng karne ng hayop na karaniwan kong kinakatay. Mula noon, pinili kong dumistansya. Yumuko si Miguel, muling tumindig ang kanyang balahibo. Habang mas marami siyang naririnig, mas nagiging malinaw na ang sikretong ito ay mas malaki pa kaysa sa kanyang inaakala. Biglang may dumating na bagong mamimili na nagpatigil sa kanilang usapan. Muling nag-asikaso si Mang Tonyo habang si Miguel ay nagkunwaring abala sa pagtatali ng kanyang backpack. Ngunit bago siya umalis, tinapik ni Mang Tonyo ang kanyang balikat. Binata, pakinggan mo ang payo ko. Kung mahal mo pa ang buhay mo, huminto ka na. Marami nang nag-usisa na tulad mo noon, ngayon, hindi na naririnig ang mga pangalan nila. Tumango si Miguel, ngunit hindi na tinag ang kanyang determinasyon. Nagpasalamat siya at umalis sa palengke na may mabigat na hakbang. Sa kalsada, naglalakbay ang kanyang isipan. Paulit-ulit na umiikot sa kanyang ulo ang mga sinabi ni Mang Tonyo. Espesyal na supplier, malaking network, mga opisyal na nananahimik. Lahat ng iyon ay hindi lang isang maliit na kwento. Nalaman niyang ang hinaharap niya ngayon ay hindi lamang sikreto ng isang paresan, kundi isang bagay na mas madilim at mapanganib. Habang naglalakad, pinagmasdan ni Miguel ang mga mukha ng mga tao sa paligid niya. May isang ina na karga ang kanyang anak habang tumatawad ng gulay. May mga ama na nagbibiruan sa isang kapihan. May isang batang tumatakbo habang hawak ang isang saranggola. Lahat ay tila normal. Walang kamalay-malay sa kung ano ang maaaring nagtatago sa likod ng mangkok ng pares na kanilang kinakain. Sumakit ang kanyang puso sa pag-iisip na ang pagkaing labis nilang kinagigiliwan ay maaaring nagmula sa isang bagay na hindi nila kailanman inaakala. Nang hapong iyon, bumalik si Miguel sa kanyang boarding house na may mabigat na hakbang. Naghihintay sa kanya si Marco sa beranda na may mausisang mukha. Kumusta, Miguel? Ano nang nalaman mo? Umupo si Miguel at huminga ng malalim. Pagkatapos ay ikinuwento niya ang lahat ng sinabi ni Mang Tonyo. Naging tensyonado ang mukha ni Marco. So, totoo nga, may malaking network sa likod nito. Hindi lang ito tungkol sa isang paresan. Tumango si Miguel. Kung totoo ngang may mga opisyal na sangkot, ibig sabihin, hindi tayo pwedeng magtiwala kahit kanino. Nanahimik si Marco ng matagal at mahinang nagsalita, Miguel, kung ganyan kalaki to, baka maging target tayo. Kailangan nating mag-ingat. Tumingin si Miguel sa kanyang kaibigan. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa katahimikan, pareho nilang alam na ang kanilang hinaharap ay hindi na lamang sikreto ng kusina ng isang maliit na kainan. Pumasok na sila sa isang kadiliman na kinasasangkutan ng maraming buhay. Nagsimula ng dumilim. Mula sa maliit na surau malapit sa kanilang tinutuluyan, narinig ang boses ng mga batang nag-aaral magbasa ng Quran. Tumingin si Miguel sa madilim na langit na unti-unting tinatakpan ng mga ulap. Sa kanyang puso, may takot siyang hindi niya matanggihan. Ngunit mas malaki pa roon, may isang determinasyon na lalong nag-aalab. Bumulong siya sa kanyang sarili, anuman ang panganib, ang katotohanang ito ay dapat mabunyag. Ang langit sa Maynila ng gabing iyon ay tinakpan ng makakapal na ulap. Maalinsangan ang hangin na dumidikit sa balat. Paminsan-minsan, nagdadala ito ng amoy lansa mula sa direksyon ng pier. Sa simpleng boarding house malapit sa istasyon ng Tutuban, magkaharap na nakaupo sina Miguel at Marco. Ang madilim na ilaw ng fluorescent lamp ay nagbibigay liwanag sa kanilang seryosong mga mukha. Mula pa kaninang hapon, hindi sila tumigil sa pag-uusap. Habang tumatagal, ang kanilang pag-usisa ay nagiging isang mapangahas na plano. Alam nilang malaking panganib ang naghihintay, ngunit ang pag-atras ay hindi na isang opsyon.
Tumingin si Marco kay Miguel na may pag-aalala sa kanyang mga mata. Hindi pa rin ako kumbinsido. Kagabi, muntik na tayong mahuli. Kung mabigo tayo ngayong gabi, baka tayo naman ang maging biktima. Nanahimik sandali si Miguel at mahinahong sumagot, Marco, kaya nga dahil muntik na tayong mahuli, hindi na tayo pwedeng umatras. Kung hahayaan nating manatiling sikreto ito, patuloy na maluloko ang mga tao. Kailangan nating maghanap ng mas malinaw na ebidensya. Suminghal si Marco, kinakabahang tinapik ang kanyang tuhod. Sige, pero kapag may kakaiba, takbo tayo. Huwag kang maging bayani na mamamatay sa katangahan. Tumango si Miguel. Kailangan nating subukan. Bandang 9:00 ng gabi, umalis silang dalawa sa kanilang tinutuluyan na nakasuot ng madidilim na damit. Dala ni Miguel ang isang maliit na telepono at mini flashlight. Samantala, si Marco ay may dalang screwdriver at isang pocket knife na itinago niya sa bulsa ng kanyang jacket. Naglakad sila sa mga masisikip na eskinita, patungo sa maliit na kalye malapit sa palengke ng San Nicolas. Ang paresan ni Mang Carding ay tila tahimik mula sa harap. Sarado ang pinto, patay na ang ilaw, ngunit mula sa likod ay mayroon pa ring bahagyang liwanag. Nagkatinginan sila at nagtago sa likod ng isang matandang puno ng mangga. Dahan-dahan silang lumapit sa likod na pinto. Ang pinto ay nakakandado ng isang simpleng kadena. Lumuhod si Marco at inilabas ang screwdriver mula sa kanyang bulsa. Buti na lang at engineering student ako, sabi niya habang sinusubukang buksan ang kandado. Ang tunog ng bakal na nagkikiskisan ay nagpaalerto kay Miguel. Pinigil nila ang kanilang hininga, tinalasan ang kanilang pandinig. Matapos ang ilang minuto, isang mahinang tik-click ang narinig. Nakalas ang kadena. Nagkatinginan sila at dahan-dahang itinulak ang pinto. Umit ang lumang bisagra na nagpabilis sa tibok ng kanilang puso. Madilim ang likod na bahagi ng paresan. Mayroon lamang isang maliit na gasera sa isang sulok. Ang liwanag nito ay nanginginig dahil sa ihip ng hangin. Isang masangsang na amoy ang tumusok sa kanilang ilong, na maihalong amoy ng mga pampalasa na karaniwang mabango, ngunit ngayong gabi ay kakaiba ang pakiramdam. Binuksan ni Miguel ang maliit na flashlight sa kanyang telepono, itinutok sa isang mahabang mesa sa gitna ng silid. Nanlaki ang kanyang mga mata, ang mesa ay puno ng tuyong mansa ng maitim na pula. Mayroong isang malaking kutsilyo, isang makapal na sangkalan na may malalalim na hiwa, at mga itim na timba na nakahilera sa sahig. Tinakpan ni Marco ang kanyang ilong, maputla ang mukha. Miguel, hindi ito ordinaryong kusina. Parang katayan to. Lumapit si Miguel. Nanginginig ang kanyang kamay nang hawakan niya ang dulo ng mesa. Nakita niya ang isang maliit na piraso ng buto na may manipis pang laman. Itinaas niya ito sa ilalim ng liwanag ng flashlight. Ang buto ay masyadong maliit para sa baka, masyadong marupok para sa kambing. Naputol ang kanyang hininga. Marco, hindi ito buto ng hayop. Parang buto ng tao. Umatras si Marco ng 2 hakbang, nanginginig ang kanyang katawan. Huwag kang magbiro, Miguel. Baliw ka na. Ngunit hindi sumagot si Miguel. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa isang sulok ng silid. Doon, ilang itim na sako ang nakasalansan. Ang isa sa mga sako ay bahagyang nakabukas, na nagpapakita ng laman nito. Napalunok si Miguel at sa nanginginig na kamay ay hinila niya ang dulo ng sako. Nang tumama ang liwanag ng flashlight sa laman nito, tila huminto ang pagdaloy ng kanyang dugo. Sa loob ng sako, nakita ang mga piraso ng maputlang karne na may pinong hibla. Ngunit ang mas nakakagulat, sa gitna ng mga karne ay may isang buong kamay ng tao. Ang mga daliri nito ay naninigas at manilaw-nilaw. Na para bang may inaabot pa sa hangin. Agad na tumalikod si Marco at nagsuka sa isang sulok ng silid. Nanginginig ang kanyang katawan, maputlang-maputla ang kanyang mukha. Miguel, kailangan na nating umalis ngayon. Kabaliwan to. Ito'y isang patayan. Ngunit bago pa sila makakilos, narinig ang tunog ng mga yabag mula sa harap na pinto. Umiingit ang sahig na kahoy sa bawat hakbang. Isang malalim na boses na kilalang-kilala nila ang umalingaw-ngaw. Sino yang nasa likod? Boses iyon ni Mang Carding. Lalong lumalapit ang kanyang malaking katawan.
Mabilis na pinatay ni Miguel ang flashlight ng kanyang telepono. Yumuko sila sa likod ng malaking mesa, pinipigilan ang kanilang hininga. Lumakas ang tunog ng mga yabag, sinabayan ang tunog ng nagkikiskisang metal. Kung hindi kutsilyo, marahil ay itak, malinaw na hindi ito isang simpleng banta. Kung may magnanakaw, lumabas na kayo ngayon. Kung hindi, magsisisi kayo. Ang malalim na boses na iyon ay nagpatindig sa kanilang mga balahibo. Hinawakan ni Marco ang braso ni Miguel ng mahigpit. Miguel, kapag nahuli tayo, patay tayo. Mabilis na nag-isip si Miguel. Dinampot niya ang isang maliit na bato sa ilalim ng mesa. Sa buong tapang, ibinato niya ito sa direksyon ng pinto sa gilid. Isang maingay na tunog ang narinig. Agad na lumingon si Mang Carding sa direksyon ng ingay. Ha? Sino yan? Mabilis siyang naglakad patungo sa pinto sa gilid. Hindi pinalampas ang pagkakataong iyon. Mabilis na bumulong si Miguel. Tara, ngayon na. Tumakbo sila patungo sa likod na pinto, sinipa ito hanggang sa bumukas. Isang malakas na ulan ang sumalubong sa kanila habang tumatakbo sila sa maputik na kalsada. Malakas na narinig ang boses ni Mang Carding mula sa loob ng paresan. Huminto kayo, mga walang hiya. Ngunit nakatulong sa kanila ang malakas na ulan. Ang dilim at ingay ay nagpahirap sa pagsubaybay sa kanila. Patuloy na tumakbo sina Miguel at Marco hanggang sa makalayo sa paresan. Basang-basa, humahabol ang hininga. Sa wakas, huminto sila sa isang bakanting outpost ng barangay. Napaupo si Marco. Nanginginig ang kanyang katawan, blanko ang kanyang mga mata. Miguel, hindi ko kaya. Malinaw na kamay ng tao yon. Hindi na to chismis. Nanahimik si Miguel. Maputla ang kanyang mukha. Tinitigan niya ang kanyang telepono, nakikita ang video na patuloy pa ring nagre-record. Ilang segundo ay sapat na upang malinaw na ipakita ang laman ng sako. Ang tunay na ebidensya ay nasa kanyang mga kamay. Alam niyang mula ng gabing iyon, hindi na magiging pareho ang kanilang buhay. Mula ng gabing iyon ng paglusob, hindi na naging pareho ang tulog ni Miguel at Marco. Sa tuwing ipipikit nila ang kanilang mga mata, ang imahe ng maputlang kamay mula sa loob ng sako ay laging lumilitaw. Ang mga naninigas na daliri ay tila umaabot sa kanila mula sa kadiliman. Minsan, nagigising si Marco na basang-basa ng malamig na pawis ang kanyang katawan, humihingal at tinatakpan ang kanyang mukha ng parehong kamay. Hindi ko na kaya, Miguel. Hindi ko maalis sa isip ko ang imaheng iyon, nanginginig ang kanyang boses sa tuwing dumarating ang bangungot. Hindi rin gaanong nakakabawi si Miguel. Ngunit, sinubukan niyang maging matatag. Sa kanyang mesa sa boarding house, nakalatag ang kanyang maliit na telepono. Ang screen ay nagpapakita ng video na nakuha niya ng gabing iyon. Ilang segundo na malinaw na nagpapakita ng laman ng sako. Paulit-ulit niya itong pinapanood, sumisikip ang kanyang dibdib. Ang recording na iyon ang tanging matibay na ebidensya. Ngunit dahil dito, lalo niyang naramdaman na nasa panganib ang kanyang buhay. Kung malaman ni Mang Carding, maaaring maging katapusan na niya. Nang tanghaling iyon, sinubukan ni Miguel na pakalmahin si Marco na nakaupo ng mahina sa isang kahoy na upuan. Maputla ang kanyang mukha, blanko ang kanyang mga mata. Marco, hindi tayo pwedeng sumuko. Ang ebidensyang ito ay maaaring magbunyag ng lahat ng kanilang kabulukan. Pwede tayong mag-report sa pulis. Mabilis na umiling si Marco. Hindi, Miguel. Hindi sigurado kung maniniwala ang mga pulis. Baka tayo pa ang akusahan ng paninirang puri. Kung totoo ngang may opisyal sa likod nito, tiyak na mayroon silang mga tao sa loob. Nanahimik si Miguel. May punto ang sinabi ni Marco, ngunit alam din niya na kung hahayaan niya ang ebidensyang ito nang walang ginagawang aksyon, magiging isang murang horror story na lamang ito. Nang sumunod na gabi, malakas ang buhos ng ulan sa Maynila. Nakaupo si Miguel sa kanyang mesa, nagsusulat ng mga tala sa isang maliit na kwaderno. Sa labas, ang tunog ng patak ng ulan ay sumasabay sa alulong ng mga aso. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang hindi kilalang numero ang lumitaw sa screen. Nag-aalangan siyang sumagot. Hello, sino to? Walang boses.
Tanging isang mabigat na paghinga ang naririnig na para bang may isang taong nakadikit ang bibig sa telepono. Nanigas si Miguel. Hello, sino yan? Pagkatapos ay narinig ang isang umuugong na tunog, tulad ng isang lumang pinto na binubuksan. Pagkatapos nito, isang malalim na tawa na kilalang kilala niya. Boses iyon ni Mang Carding. Binata, huwag kang makialam sa usapan ng mga matatanda. Alam na ng kaibigan mo ang kahihinatnan. Malapit na ang oras mo. Naputol ang tawag. Nahulog si Miguel mula sa kanyang upuan. Nanginginig ang kanyang katawan. Si Marco, na narinig mula sa kabilang silid, ay agad na pumasok. May pag-aalala sa kanyang mukha. Anong nangyari, Miguel? Tumingin si Miguel sa kanyang kaibigan na nanlalaki ang mga mata. Boses ni Mang Carding. Alam niya na tayo. Mula ng gabing iyon, tila may aninong sumusunod sa kanila. Habang naglalakad papuntang unibersidad, nararamdaman ni Miguel na may mga matang nakamasid. Habang kumakain sa isang karinderya malapit sa kanilang boarding house, nakita niya ang dalawang hindi kilalang lalaki na nakaupo sa isang sulok, sandaling tumingin sa kanya at pagkatapos ay nagbulungan. Lalong nasiraan ng loob si Marco. Bihira na siyang lumabas ng silid, madalas tinatakpan ang bintana ng tela, at minsan ay umiiyak ng tahimik. Hindi ko na kaya, Miguel. Kung dumating sila, tapos na tayo. Isang umaga, nagising si Miguel ng mas tanghali kaysa karaniwan. Kumatok siya sa silid ni Marco, ngunit walang sumasagot. Bukas ang pinto ng silid. Sa loob, walang tao. Lahat ng gamit ni Marco ay nawawala, ang kanyang bag at damit ay wala na. Mayroon lamang isang piraso ng papel sa maliit na mesa. Ang nagmamadaling sulat kamay ay malinaw na nababasa. Miguel, pasensya na, hindi ko na kaya. Umuwi na ako sa amin. Huwag mo na akong hanapin, kalimutan mo na ang lahat ng ito. Binasa ni Miguel ang papel na nanginginig ang kamay. Ngunit ang mas nagpapanik sa kanya ay hindi lamang ang mensahe. Alam niyang hindi posibleng umuwi si Marco nang walang paalam. Sinubukan niyang tawagan ng maraming beses, ngunit hindi aktibo ang telepono ni Marco. Sa pag-aalala, pumunta si Miguel sa isang public phone booth at tinawagan ang bahay ng mga magulang ni Marco sa Batangas. Ang sagot ng kanyang ina ay halos nagpatigil sa kanyang puso. Iho, hindi pa umuwi si Marco. Mula kahapon pa kami naghihintay, sabi niya mayroon kayong project na gagawin. Tama ba iyon? Ibinaba ni Miguel ang telepono na maputla ang mukha. Nanginginig ang kanyang kamay. Hindi posibleng umuwi si Marco. Tiyak na nawawala siya. Maaaring nahuli siya ni Mang Carding o ng kanyang mga tauhan. Nang gabing iyon, mag-isa si Miguel sa kanyang silid sa boarding house. Muling bumuhos ang malakas na ulan na para bang inuulit ang gabi na sila'y pumasok sa paresan. Ang tunog ng patak ng ulan ay nagdagdag sa nakakatakot na pakiramdam. Muling nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang hindi kilalang numero na naman. Maingat na sumagot si Miguel. Hello, mahina ang kanyang boses. Muli, walang sagot. Tanging isang mabigat na paghinga. Pinigil ni Miguel ang kanyang hininga. Pagkatapos ay muling lumitaw ang malalim na boses. Boses ni Mang Carding. Binata, nasa kamay ko na ang kaibigan mo. Kung matalino ka, huminto ka na bago dumating ang oras mo. Naputol muli ang tawag. Ibagsak ni Miguel ang telepono. Nanginginig ang kanyang katawan. Malamig na pawis ang tumutulo kahit na malamig ang gabi. Ngunit sa likod ng takot, may isang maliit na apoy na nag-aalab. Tinitigan ni Miguel ang recording sa kanyang telepono. Paulit-ulit niya itong pinanood, nakikita muli ang malinaw na ebidensya ng itim na sako na naglalaman ng mga piraso ng katawan ng tao. Nagluha ang kanyang mga mata. Bumulong siya sa kanyang sarili, Marco, hahanapin kita. Hindi ko sila hahayaang manalo. Nang gabing iyon, nakaupo si Miguel sa gilid ng bintana, pinagmamasdan ang malakas na ulan. Sa kanyang puso, alam niyang ang tunay na bagyo ay kasisimula pa lamang. Ang umaga sa Maynila ay tila iba para kay Miguel. Namamaga ang kanyang mga mata dahil sa magdamag na hindi pagtulog. Ang imahe ng nawawalang si Marco ay patuloy na bumabagabag sa kanya.
Mayroon lamang siyang iisang layunin sa araw na iyon, bumalik sa palengke. Sa kanyang isipan, marahil ay may ibang taong maglalakas loob na magsalita o magbigay man lang ng palatandaan. Sa mabibigat na hakbang, tinahak niya ang daan patungo sa palengke ng San Nicolas. Nagsisimula ng dumami ang tao. Abala ang mga tindero sa pagbubukas ng kanilang mga pwesto. Ang amoy ng sariwang gulay at bawang ay humahalo sa amoy lansa ng isda. Naglakad si Miguel sa mga pwesto ng karne. Ilang tindero ang tumingin sa kanya na may pagdududa. Tila kumalat na ang balita tungkol sa binatang maraming tanong. Yumuko siya, sinubukang hindi makatawag ng pansin. Hanggang sa wakas, nakita niya ang isang matandang lalaki na mag-isang nakaupo sa isang sulok ng palengke sa ilalim ng lumang bubong na yero. Puting-puti na ang kanyang buhok, kulubot ang kanyang mukha, at abala ang kanyang mga kamay sa pag-aayos ng isang bakal na timbangan. Nakilala siya ni Miguel. Iyon ay si Mang Celso, isang tindero ng karne na dekada nang nagtitinda sa palengking iyon. Maingat na lumapit si Miguel. Magandang umaga po, Tay. Pwede po ba akong umupo sandali? Tumingin sa kanya si Mang Celso at bahagyang umiti. Umupo ka, iho. Ikaw yung pinag-uusapan ng mga tao kahapon, di ba? Maraming tanong tungkol sa paresan na iyon. Mahina ngunit matalas ang kanyang boses. Napalunok si Miguel at tumango. Opo, Tay. Gusto ko lang po malaman ang katotohanan. Nanahimik si Mang Celso ng matagal. Tumingin siya sa malayo sa dami ng tao sa palengke. Pagkatapos nito, mahina siyang nagsalita, binata, ang bagay na ginagalaw mo ay hindi maliit na bagay. Maraming nag-usisa noon na ngayon ay nawawala na lang na parang bula. Yumuko sandali si Miguel at naglakas loob. Tay, nawawala po ang kaibigan ko. Sigurado akong kinuha siya ng mga taong iyon. Hindi po ako pwedeng manahimik. Pakiusap po, kung may alam kayo, sabihin niyo po. Nang marinig iyon, lumambot ang tingin ni Mang Celso. Huminga siya ng malalim. Iho, matanda na ako, pero naging bata rin akong tulad mo. Naging matapang din na lumaban. Dati, nagtrabaho ako sa katayan na pinamamahalaan nila. Sabi nila, karne lang daw ng baka ang kinakatay. Pero habang tumatagal, nakakita ako ng mga kakaibang bagay. Malalaking sako na pumapasok sa gabi at hindi kailanman binubuksan sa harap namin. Hanggang sa isang beses, napunit ang isa sa mga sako. Nakita ko ang laman. Pinigil ni Miguel ang kanyang hininga. Ano po ang nakita niyo? Nanginginig halos ang kanyang boses. Yumuko si Mang Celso. Nakita ko ang mga piraso ng katawan ng tao, iho. Mula ng araw na iyon, huminto na ako. Umalis ako kahit na kailangan kong mamuhay ng simple. Pero hindi ko makalimutan ang amoy na iyon. Parehong-pareho sa amoy na naamoy mo nang pumasok ka sa paresan. Naramdaman ni Miguel na tumindig ang kanyang balahibo. Totoo pala ang lahat ng nakita niya ng gabing iyon. Nagpatuloy si Mang Celso, lalong humina ang kanyang boses. Ang paresan ni Mang Carding ay ang harapan lang. Sa likod nito, may isang malaking network. Mayroong isang bodega sa labas ng syudad, malapit sa isang lumang pagawaan ng kahoy sa may North Harbor. Doon nila itinatago ang lahat ng padala bago ipamahagi. At sabi-sabi, may isang mas mataas na tao sa likod ni Carding. Isang taong maimpluwensya, iginagalang ng marami, ngunit sa katotohanan, siya ang utak ng lahat ng ito. Tumingin si Miguel sa kanya ng diretsyo. Sino po, Tay? Sino po ang nasa likod ng lahat ng ito? Mabilis na umiling si Mang Celso. Puno ng takot ang kanyang mukha. Hindi ko pwedeng sabihin ang pangalan niya. Sapat na sabihin ko na hindi siya ordinaryong tao. Maraming opisyal, pulis, at kahit mga doktor ang sumusunod sa kanya. Kung magpumilit ka, baka pati pamilya mo ay madamay. Isang sandali ng katahimikan ang bumalot sa kanila. Tanging ang boses ng ibang tindero na tumatawad sa presyo ng sili sa di kalayuan ang maririnig. Yumuko si Miguel at mahinang nagsalita, Tay, wala po akong pakialam. Kailangan kong iligtas ang kaibigan kong si Marco. Kung mananahimik ako, para na rin akong nagbulag-bulagan. Tinitigan siya ni Mang Celso ng matagal at mapait na ngumiti. Matigas talaga ang ulo mo. CJ.
Kung ganoon, pakinggan mo to. Gabi-gabi, may isang itim na pick-up na dumadaan sa daan papuntang pier, patungong North Harbor. Nagdadala sila ng malalaking sako. Sundan mo ang sasakyan na iyon. Malalaman mo kung nasaan ang kanilang bodega. Pero tandaan mo, sa oras na humakbang ka, wala nang atrasan. Dahan-dahang tumango si Miguel. Salamat po, Tay. Pangako po, hindi ko babanggitin ang pangalan nyo. Tumayo siya at magalang na kinamayan ang kulubot na kamay na iyon. Tumango lamang si Mang Celso, malungkot ang kanyang mga mata, na para bang naghahatid sa isang binatang papunta sa isang digmaan na walang kasiguraduhan. Sa kanyang pag-uwi, naramdaman ni Miguel na mabigat ang kanyang mga hakbang, ngunit matatag ang kanyang puso. Nakakuha siya ng bagong palatandaan, ang bodega sa North Harbor. Marahil doon itinatago si Marco. Mabilis ang tibok ng kanyang puso sa pag-iisip kung ano ang kanyang matatagpuan. Ngunit alam niya ang isang bagay, ngayong gabi, kailangan niyang sundan ang itim na pick-up na iyon. Nagsimulang dumilim ang langit, senyales na muling ulan. Tumingin si Miguel sa madilim na ulap at bumulong sa kanyang sarili, Marco, maghintay ka. Darating ako. Nang gabing iyon, kakatapos lang ng ulan. Basa pa rin ang mga kalsada ng Maynila. Ang mga ilaw sa poste ay nagre-reflect sa mga sanaw ng tubig. Ang hangin ay nagdadala ng amoy dagat mula sa direksyon ng pier, na maihalong amoy ng basang lupa. Nakaupo si Miguel sa kanyang motorsiklo sa dulo ng isang maliit na kalye malapit sa palengke. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa malaking kalsada patungo sa North Harbor. Sabi ni Mang Celso, ang itim na pick-up ay madalas dumaan sa rutang iyon. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Ipinapakita ng orasan na 11:00 na ng gabi. Tahimik ang paligid, paminsan-minsan lamang may dumadaang truck. Pinipigilan ni Miguel ang antok, ngunit nanatiling alerto ang kanyang mga mata. Ilang minuto ang lumipas, narinig ang tunog ng isang mabigat na makina mula sa malayo. Isang malabong ilaw ang sumilay. Napatuwid ng upo si Miguel. Isang itim na pick-up ang dahan-dahang lumitaw mula sa kanto. Ang likod nito ay tinatakpan ng trapal, ang magkabilang gilid ay tinalian ng malalaking lubid. Mula sa isang maliit na siwang, nasilayan ni Miguel ang itim na sako sa loob. Lalong bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ito na siguro ang sasakyang tinutukoy. Maingat niyang pinaandar ang kanyang motorsiklo at sumunod mula sa malayo. Pinadilim niya ang ilaw ng kanyang motor upang hindi mapansin. Papunta sa North Harbor, lalong naging tahimik ang kalsada. Tanging ang alon mula sa malayo ang maririnig. Patuloy na tumakbo ang pick-up, dumaan sa mga kabahayan, at pumasok sa isang maputik na daan. Pinanatili ni Miguel ang distansya, nagtatago sa likod ng mga puno. Sa tuwing bumabagal ang sasakyan, ang malamig na hangin ng gabi ay nagpapakilabot sa kanya. Mga kalahating oras ang lumipas, huminto ang sasakyan sa harap ng isang malaking lumang gusali na napapaligiran ng kalawang na bakod na alambre. Mula sa malayo, malinaw na nakita ni Miguel na ito ay isang dating pagawaan ng kahoy. Puno ng lumot ang mga pader nito, maraming butas ang bubong na yero. Ngunit ang kakaiba, sa loob ay may maliwanag na ilaw. Maririnig ang mahinang ugong ng makina, tulad ng isang cooling system. Napalunok si Miguel. So, ito na nga ang bodegang tinutukoy ni Mang Celso. Dalawang lalaking malalaki ang katawan ang bumaba mula sa sasakyan. Seryoso ang kanilang mga mukha, nakasuot ng madidilim na jacket. Mabilis nilang ibinaba ang mga itim na sako mula sa likod at dinala ito sa loob ng gusali. Nagtago si Miguel sa likod ng isang malaking puno. Pinigil niya ang kanyang hininga. Mula sa siwang ng mga dahon, nakita niyang tumutulo ang isang malapot na likido na maitim na pula mula sa sako. Umabot sa kanyang ilong ang masangsang na amoy kahit na mula sa malayo. Sumikip ang kanyang dibdib, nasusuka siya. Matapos dalhin ang lahat ng sako sa loob, ipinarada ang sasakyan sa gilid ng bodega. Isa pang lalaki ang lumabas mula sa gilid na pinto. Matangkad, may makapal na bigote, may dalang mahabang baril sa kanyang balikat. Maikli siyang nakipag-usap sa dalawang nagbubuhat, at bumalik sa pagbabantay sa harap ng pinto. Yumuko si Miguel, sinubukang hindi makita. Ngayon, lalo siyang nakumbinsi na ang lugar na iyon ay hindi isang ordinaryong bodega.
Nag-antay siya ng halos kalahating oras upang tiyakin ang sitwasyon. Pagkatapos, sa maingat na hakbang, lumapit siya sa bakod na alambre na marami ng butas. Mula sa siwang, mas malinaw niyang nakita ang loob. Mayroong mga hilera ng malalaking freezer, umuugong ang mga makina. Ilang tao na nakasuot ng puting plastic apron ang naglalakad-lakad, may dalang mga timba at mga talaan. Mula sa isang bukas na pinto, nasilayan ni Miguel ang isang mahabang mesa na may takip na puting tela. Sandaling binuksan ng isang manggagawa ang tela. Natigilan si Miguel. Sa ilalim ng madilim na ilaw, nakita niya ang isang katawan ng tao na nakahiga ng walang kagalaw-galaw. Bukas ang dibdib, wala na ang mga laman loob. Dugo ang dumadaloy sa isang timba sa ilalim ng mesa. Mabilis na tinakpan ni Miguel ang kanyang bibig upang hindi sumigaw. Nang hina ang kanyang mga tuhod, halos matumba ang kanyang katawan, sumisigaw ang kanyang puso, ngunit alam niyang hindi siya dapat gumawa ng anumang ingay. Biglang narinig ang isang malakas na boses mula sa loob ng bodega. Siguraduhin ninyong ang padala bukas ng umaga ay makarating sa Maynila. Huwag magkaroon ng anumang pagkaantala. Tinalasan ni Miguel ang kanyang pandinig. Iyon ay isang malalim at may otoridad na boses. Tila boses ng isang pinuno. Hindi niya makita kung sino ang nagsasalita, ngunit malinaw na ang taong iyon ang may hawak ng kontrol. Ang salitang Maynila ay nagpakilabot sa kanya. So, ang network na ito ay hindi lang sa syudad na ito, mas malaki pa sa kanyang inaakala. Idinikit ni Miguel ang kanyang katawan sa bakod, sinubukang mag-record gamit ang kanyang maliit na telepono. Nanginginig ang kanyang kamay, ngunit nakuha ng kamera ang bahagi ng aktibidad sa loob ng bodega. Ang mga mukha ng mga manggagawa, ang mga freezer, at ang sandaling pagkakita sa katawan na natatakpan ng puting tela ay na-record. Ang ebidensyang iyon ay mas totoo kaysa sa anupaman. Ngunit biglang narinig ang tunog ng mga yabag na papalapit sa bakod. Isang bantay ang naglalakad habang nagsisindi ng sigarilyo. Ang kanyang mga mata ay nagmamasid sa paligid na parabang may pinaghihinalaan. Pinigil ni Miguel ang kanyang hininga. Nanigas ang kanyang katawan sa likod ng mga halaman. Papalapit ang usok ng sigarilyo. Tumayo ang bantay hindi kalayuan sa pinagtataguan ni Miguel. Malinaw niyang nakita ang mukha nito mula sa siwang ng mga halaman, matalim ang tingin, matigas ang panga. Humithit siya ng usok at tumingin sa direksyon ng bakod na alambre. Sandaling halos magtama ang kanilang mga mata, mabilis na yumuko si Miguel. Dumikit ang kanyang mukha sa basang lupa. Ang kanyang puso ay tumitibok na parang tambol. Ang ilang segundo ay parang habambuhay. Pagkatapos ay narinig ang boses ng isang tao mula sa loob ng bodega. Bumalik ka na rito. May mga bagay na kailangang ilipat. Nagmura ng mahina ang bantay at bumalik sa pinto. Huminga ng malalim si Miguel, halos matumba sa sobrang ginhawa. Alam niyang hindi na siya maaaring magtagal doon. Dahan-dahan siyang umatras papalayo sa bakod at bumalik sa kanyang motorsiklo. Sa tahimik na kalsada, huminto sandali si Miguel. Nanginginig ang kanyang kamay habang hawak ang telepono. Nandoon pa rin ang recording. Isang ebidensya na mas nakakatakot kaysa sa kanyang inaakala. Tumingin siya sa direksyon ng bodega na ngayon ay malabo na sa kalayuan at bumulong ng mahina, "Marco, kung buhay ka pa, tiyak na hahanapin kita." Nang gabing iyon, umuwi si Miguel na gulong-gulo ang isip. Alam niyang masyado na siyang malalim. Wala nang atrasan. Gabi-gabi, hindi makatulog ng mahimbing si Miguel. Ang recording na itinago niya sa kanyang telepono ay tila sinusunog ang kanyang isipan. Sa tuwing pinapanood niya ito, ang katawan ng tao na nakahiga sa malamig na mesa ay muling bumabalik sa kanyang paningin. Alam ni Miguel na mahalaga ang ebidensyang iyon, ngunit mapanganib din. Kung malaman ito ng mga tauhan ni Mang Carding, maaaring maging katapusan na niya. Mula nang mawala si Marco, naramdaman niyang mag-isa siya. Wala nang mapagsasabihan ng kanyang pasanin. Isang hapon, naglakad si Miguel ng walang direksyon sa paligid ng pier ng Maynila. Ang mga bangka ng mga mangingisda ay nakatali sa daungan. Ilang mangingisda ang abala sa pag-aayos ng kanilang mga lambat. Ang hangin mula sa dagat ay nagdadala ng amoy alat na maihalong amoy ng diesel. Umupo si Miguel sa gilid ng daungan, pinagmamasdan ang maliit na alon sa tubig.
Blanko ang kanyang puso, puno ng tanong ang kanyang isipan. Dapat ba siyang magpatuloy na lumaban mag-isa? Sa sandaling iyon, isang matandang lalaki ang lumapit. Puting-puti na ang kanyang buhok, maitim ang kanyang balat na sunog sa araw. May dala siyang tungkod na kahoy upang suportahan ang kanyang paglakad. Simple ang kanyang kasuotan, isang kupas na kamiseta at isang sarong na nakarolyo hanggang tuhod. Bahagya siyang nakilala ni Miguel. Tinatawag siyang kalando ng mga tao, isang retiradong empleyado ng Pierre. Sinasabing dati siyang nag-aasikaso ng pagpasok at paglabas ng mga kargamento bago magretiro. Ikaw yung binatang pinag-uusapan sa palengke, di ba? Ang boses ni Kalando ay malalim ngunit palakaibigan. Nagulat na lumingon si Miguel. Paano niyo po nalaman? Umupo ang matandang lalaki sa tabi niya, nakatingin sa malawak na dagat. Sa palengke, mabilis kumalat ang balita. Lalo na kung may isang binatang nangahas na galawin ang negosyo ng malalaking tao. Yumuko si Miguel at huminga ng malalim. Hindi po ako pwedeng manahimik, Tay. Nawawala po ang kaibigan ko. Sigurado akong kinuha siya ng mga taong iyon. Gusto ko lang po siyang iligtas. Paos ang boses ni Miguel, pinipigilan ang emosyon. Tinitigan siya ni Kalando ng matagal at dahan-dahang tumango. Naaalala mo sa akin ang sarili ko noong bata pa ako. Sinubukan ko ring lumaban. Pero ang mundong ito ay hindi kasing simple ng iniisip mo. Lumingon si Miguel na may pagtataka. Ano po ang ibig niyong sabihin? Huminga ng malalim si Kalando. Ilang taon na ang nakalipas, nagtatrabaho ako sa Pierre. Gabi-gabi, may isang maliit na bangka na dumarating na may dalang mga kahon na gawa sa kahoy mula sa ibang probinsya. Hindi kailanman sinusuri ang laman nito, diretso agad sa bodega sa North Harbor. Noong una, akala ko ordinaryong smuggled goods lang. Pero isang gabi, nahulog at nabuksan ang isa sa mga kahon. Pinigil ni Miguel ang kanyang hininga. Ano po ang nakita niyo? Nagluha ang mga mata ni Kalando. Yumuko siya. Nanginginig ang kanyang boses. Sa loob ng kahon, mayroong isang katawan ng tao na walang ulo. Halos masuka ako. Mula noon, nalaman kong hindi lang ito simpleng smuggling. Ito'y isang malaking network, iho. Hindi lang karne, kundi mga organo ng tao ang kanilang ipinagbibili. Naramdaman ni Miguel na nanlamig ang kanyang dugo. So, totoo nga na ang nakita ko sa bodega ay isang bahagi lamang ng isang mahabang kadena. Nagpatuloy si Kalando, dati, sinubukan kong mag-report, pero isang linggo lang ang lumipas, sinunog ng mga hindi kilalang tao ang bahay ko. Namatay ang asawa ko dahil natrap sa apoy. Mula noon, huminto na ako sa paglaban. Namuhay na lang ako sa katahimikan. Pero gabi-gabi, ang mukha ng asawa ko at ang mga katawan na iyon ay bumabagabag sa aking isipan. Natigilan si Miguel sa kanyang narinig. Tumingin siya sa matandang lalaki na nagluluha ang mga mata. Tay, kung alam niyo na po ang lahat ng ito, bakit ngayon niyo lang po ako kinausap? Tumingin si Kalando sa malayo sa dagat. Dahil matanda na ako, iho. Wala na akong hinahanap pa sa mundong ito. Kung mamatay ako, mamatay ako. Pero kung may isang binatang tulad mo na matapang lumaban, hindi ko na kayang manahimik pa. Sandaling katahimikan. Tanging ang tunog ng alon ang bumabasag sa katahimikan. Pagkatapos ay lumingon si Kalando, matalim ang kanyang mga mata. Kung gusto mo talagang malaman kung sino ang utak sa likod ni Mang Carding, hanapin mo ang isang taong nagngangalang Nestor. Dati siyang driver ng mga kargamento, pero isang beses, tumakas siya. Sabi niya, hindi na niya kinaya ang kalupitan na nakikita niya. Ngayon, nagtatago siya sa isang maliit na baryo malapit sa paanan ng Antipolo. Kung mahahanap mo siya, malalaman mo kung sino talaga ang utak ng network na ito. Napalunok si Miguel. Ang pangalang iyon ay bago sa kanya, ngunit tila ito ang pinto patungo sa sagot. Nestor. Tinapik ni Kalando ang balikat ni Miguel. Pero mag-ingat ka, iho. Masyado ka nang malayo. Tiyak na binabantayan ka na ng mga taong iyon. Huwag kang kikilos ng mag-isa. Tumango si Miguel, matatag ang kanyang mukha, kahit na nanginginig ang kanyang puso. Salamat po, Tay. Hindi ko po makakalimutan ang kabutihan niyo.
Dahan-dahang lumubog ang araw sa kanluran, nagre-reflect ng kulay kahel na liwanag sa ibabaw ng dagat. Tumayo si Miguel, pinagmamasdan ang namumulang langit. Sa kanyang puso, alam niyang ang susunod na hakbang ay mas mapanganib. Ngunit para kay Marco, kailangan niyang hanapin si Nestor. Ano man ang panganib. Kinaumagahan, umalis si Miguel sa kanyang boarding house na puno ng pangamba. Maitim ang ilalim ng kanyang mga mata dahil sa magdamag na hindi pagtulog. Iniisip ang pangalang binanggit ni Calando, si Nestor. Ang pangalang iyon ay bago sa kanya, ngunit tila ito ang susi sa malaking misteryo na bumabalot sa kanya. May dalang maliit na backpack na may lamang tubig at mga tala, pinaandar niya ang kanyang motorsiklo at nagtungo sa Hilaga, sa isang maliit na baryo sa paanan ng Antipolo. Ang daan ay palikuliko, dumadaan sa mga berdeng palayan na nagsisimula ng manilaw. Abala ang mga magsasaka sa pag-aararo gamit ang kalabaw, habang ang mga bata ay nagtatakbuhan sa mga pilapil. Mula sa malayo, ang dambana ng Our Lady of Peace and Good Voyage ay tila mataas, nababalutan ng manipis na ulap. Huminga ng malalim si Miguel. Sa lugar na ito na puno ng kasaysayan, hahanapin niya ang isang taong maaaring nagtatago ng madilim na sikreto ng kasalukuyan. Ang baryong kanyang tinutungo ay tinatawag na Sitio Tagpuan, isang maliit na pamayanan sa gilid ng burol. Ang mga bahay na gawa sa kahoy ay maayos na nakahilera, ang ilan ay may pader pa na gawa sa sawali. Huminto si Miguel sa isang simpleng kapihan. Umorder siya ng isang basong kape at mahinang nagtanong sa may-ari ng tindahan. Tay, mayroon po bang taong nagngangalang Nestor dito? Tinitigan siya ng matalim ng may-ari, isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may kupas na sombrero. Bakit mo siya hinahanap? Sinubukang manatiling kalmado ni Miguel. Gusto ko lang po siyang makausap, Tay. Sabi po, dati siyang driver ng mga kargamento mula sa pier. Huminga ng malalim ang may-ari at ibinaba ang kanyang boses. Kung hinahanap mo siya, pumunta ka sa dulo ng baryo. May isang sira-sirang kubo malapit sa tubuhan. Pero mag-ingat ka, marami pa ring nagdududa kay Nestor. Sabi nila, nagdala raw siya ng malaking problema. Tumango si Miguel at nagpasalamat. Nagpatuloy siya sa kanyang paglalakbay patungo sa dulo ng baryo. Tama nga, doon nakatayo ang isang sira-sirang kubo na gawa sa kahoy. Butas-butas ang mga pader, nakatagilid ang bubong na tinakpan ng tuyong dahon ng niyog. Isang manipis na usok ang lumalabas sa isang maliit na tsimenya, senyales na may tao sa loob. Maingat na kumatok si Miguel sa pinto. Tao po. Isang paos na boses ang narinig mula sa loob. Sino yan? Ako po si Miguel. Hinahanap ko po si Nestor. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Lumitaw ang isang matandang lalaki na may puting buhok na magulo at mukhang puno ng peklat. Malungkot ang kanyang mga mata, pilay ang kanyang paglakad. Siya si Nestor. Tinitigan niya si Miguel ng matagal na para bang tinitimbang kung ang dumating ay kaibigan o kalaban. Sino ka? Anong kailangan mo sa akin? Ang kanyang boses ay malalim at puno ng pagdududa. Yumuko si Miguel ng may paggalang. Gusto ko lang po malaman ang katotohanan, Tay. Alam ko pong dati kayong driver nila. Nawawala po ang kaibigan ko, kinuha ng mga tauhan ni Mang Carding. Pakiusap po, sabihin niyo po kung ano talaga ang nangyayari. Nanahimik si Nestor ng matagal at binuksan ng mas malaki ang pinto. Pumasok ka. Kung nakarating ka na rito, ibig sabihin handa ka nang harapin ang panganib. Sa loob ng kubo, mayroon lamang isang maliit at madilim na gasera. Amoy ng basang kahoy na may halong usok ng sigarilyo. Umupo si Miguel sa isang sirang upuan. Samantala, nagsindi ng sigarilyo si Nestor, humitit ng malalim at ibinuga ang usok sa hangin. Dati, driver nga nila ako. Ang trabaho ko ay maghatid ng mga itim na sako mula sa pier papunta sa bodega sa North Harbor. Noong una, akala ko smuggled na karne lang ng baka yon, pero isang gabi, nabuksan ang isa sa mga sako. Ang laman ay mga piraso ng katawan ng tao. Halos mabaliw ako sa nakita ko. Napalunok si Miguel. So, totoo nga ang lahat ng hinala ko. Nagpatuloy si Nestor sa malalim na boses. Si Carding ay ang buntot lang. Ang utak ng network ay isang iginagalang na doktor sa syudad na ito.
Ang pangalan niya ay E.C. Armando Salazar. Kilala siya ng lipunan bilang isang anghel, madalas magdaos ng mga medical mission, nagbibigay ng libreng gamot. Pero sa likod ng kanyang puting coat, siya ang pangunahing supplier ng mga organo ng tao. Lahat ng kinakatay ni Carding ay ipinapadala sa kanya. Mula doon, ang mga organo ay ibinebenta sa labas ng syudad at maging sa ibang bansa. Naramdaman ni Miguel na nanlamig ang kanyang dugo. Ang pangalang iyon ay nagpagalit at nagpatakot sa kanya. Paanong ang isang taong iginagalang ay siya palang utak ng isang krimen? Tumingin si Nestor kay Miguel na may mapupulang mata dahil sa pagod. Tumakas ako dahil hindi ko na kinaya. Pero mula noon, naging pugante ako. Marami sa mga kasamahan ko ang nawala. Nagtago ako rito, umaasang hindi nila ako mahahanap. Hinawakan ni Miguel ang kanyang kamay ng mahigpit. Tay, pakiusap po, ituro niyo po sa akin kung saan nila itinatago ang mga taong hindi pa kinakatay. Baka nandoon pa ang kaibigan ko. Nanahimik si Nestor ng matagal at huminga ng malalim. May isa pang lugar, isang dating matadero sa gilid ng Ilog Pasig. Ngayon, ang lugar na iyon ay naging madilim na kulungan nila. Maraming tao ang ikinukulong doon bago dalhin sa bodega sa North Harbor. Kung buhay pa ang kaibigan mo, malamang na nandoon siya. Tumayo si Miguel, nagniningning ang kanyang mga mata sa determinasyon. Salamat po, Tay. Hahanapin ko siya. Tinitigan siya ni Nestor ng matagal at mahinang nagsalita, mag-ingat ka, iho. Kung mabigo ka, hindi lang ang kaibigan mo ang mawawala sa'yo, kundi pati na rin ang buhay mo. Nagsimula ng dumilim sa labas. Umalingaw-ngaw ang tawag sa pagdarasal mula sa moske ng baryo. Lumabas si Miguel sa kubo, pinagmamasdan ang kahel na langit na unti-unting nagiging madilim. Sa kanyang puso, alam niyang ang susunod na hakbang ay mas mapanganib. Ngunit ngayon, mayroon siyang bagong layunin, ang Ilog Pasig. Doon niya hahanapin si Marco. Nang gabing iyon, kalahati lamang ang buwan. Ang liwanag nito ay malabo, natatakpan ng manipis na ulap. Ang daan patungo sa Ilog Pasig ay tahimik. Tanging ang tunog ng mga kuliglig at paminsan-minsang alulong ng mga aso mula sa malayo ang maririnig. Dahan-dahang pinaandar ni Miguel ang kanyang motorsiklo, tinahak ang maputik na daan. Ang mga sanga ng puno ay nagkikiskisan dahil sa ihip ng hangin, nagdaragdag sa nakakatakot na pakiramdam. Mabilis ang tibok ng kanyang puso, ngunit mas malakas ang kanyang determinasyon kaysa sa takot. Sa dulo ng daan, nakita ang isang lumang gusali na dating matadero. Kalawang na ang bubong na yero, may mga lamat na ang mga pader. Mula sa malayo, mukha itong abandonado. Ngunit, nakita ni Miguel ang isang madilim na ilaw mula sa siwang ng isang malaking pinto na bahagyang nakabukas. Isang mahinang ugong ng makina ang naririnig na para bang may aktibidad sa loob. Napalunok siya at pinatay ang kanyang motorsiklo. Maingat na nagtago siya sa likod ng mga halaman malapit sa bakod na alambre. Mula sa siwang, nakita niya ang dalawang malalaking lalaki na nagbabantay sa harap ng pinto. Ang kanilang mga kamay ay may hawak na pamalong kahoy. Yumuko si Miguel at dahan-dahang gumapang sa gilid ng gusali, naghahanap ng ibang pasukan. Patuloy na nagdarasal ang kanyang puso na sana'y ngayong gabi ay mahanap niya ang bakas ni Marco. Sa likod ng gusali, nakakita siya ng isang maliit na pinto na kalawang na. Ang kadena na nakapalibot sa pinto ay luma na. Maluwag na ang kandado. Inilabas ni Miguel ang isang maliit na screwdriver mula sa kanyang backpack, sinubukang buksan ito. Nanginginig ang kanyang kamay, malamig na pawis ang bumasa sa kanyang noo. Matapos ang ilang minuto, narinig ang isang key-click at bumukas ang kandado. Pinigil niya ang kanyang hininga at dahan-dahang itinulak ang pinto. Umit ang lumang bisagra, isang tunog na halos magpatalon sa kanyang puso. Pagpasok, isang masangsang na amoy ang agad na tumusok sa kanyang ilong. Ang amoy na iyon ay eksaktong katulad ng naamoy niya sa paresan ni Mang Carding. Ngayon, mas matindi ito, may halong amoy ng kalawang at alimuom. Binuksan ni Miguel ang maliit na flashlight sa kanyang telepono. Ang puting liwanag ay tumama sa sahig na semento na puno ng maitim na pulang mansa. Mga timba na may lamang malapot na likido ang nakahilera sa isang sulok. Sa pader, nakasabit ang ilang malalaking kalawang na kutsilyo. Dahan-dahan siyang naglakad sa isang pasilyo.
Mula sa malayo, narinig ang isang mahinang tunog, tulad ng isang daing o hinaing. Tinalasan ni Miguel ang kanyang pandinig. Muling narinig ang tunog na iyon, mahina ngunit malinaw. Pinabilis niya ang kanyang paglakad, yumuyuko sa tuwing papalapit sa isang kanto. Hanggang sa wakas, nakarating siya sa isang silid na may mga rehas na bakal. Nanlaki ang kanyang mga mata. Sa loob ng silid na iyon, may 5 taong nakatali sa mga upuan. Maputla ang kanilang mga mukha, puno ng sugat ang kanilang mga katawan. Ang ilan ay tila halos walang malay. Ang iba ay nakayuko lamang ng mahina. Pinigil ni Miguel ang kanyang hininga, nanginginig ang kanyang kamay. Itinutok niya ang flashlight ng mas malapit at halos tumigil ang tibok ng kanyang puso. Sa isang sulok ng silid, isang binatang may punit-punit na damit at pasa sa mukha ang mahigpit na nakatali sa isang upuan. Kahit na mahina, bahagyang bukas ang kanyang mga mata, nakatingin ng blanko sa direksyon ng pinto. Agad siyang nakilala ni Miguel. Marco. Marco, bulong ni Miguel sa paos na boses. Hindi sumagot si Marco, tanging ang kanyang mga mata ang dahan-dahang gumalaw, na para bang sinusubukang tiyakin na hindi siya nananaginip. Lumapit si Miguel sa mga rehas, hinawakan ang kalawang na bakal. Nandito na ako, Marco. Ilalabas kita. Ngunit bago pa siya makapag-isip ng mas malayo, narinig ang tunog ng mabibigat na yabag mula sa pasilyo. Mabilis na pinatay ni Miguel ang flashlight at yumuko sa likod ng isang tumpok ng mga kahon na gawa sa kahoy. 2 bantay ang pumasok na may dalang malaking timba. Mahina silang nag-usap ngunit sapat na malinaw para marinig. Sabi ng boss, bukas ng umaga, dapat lahat ay handa ng ipadala. Huwag mag-iwan ng kahit isa na buhay. Naramdaman ni Miguel na nanlamig ang kanyang dugo. Pinigil niya ang kanyang hininga, nanigas ang kanyang katawan. Inilapag ng 2 lalaki ang timba at binuksan ang isa sa mga pinto ng rehas. Isang bilanggo ang kinalagkad palabas. Ang kanyang sigaw ay mahina at nawala sa pasilyo. Yumuko si Marco sa takot. Nanginginig ang kanyang katawan. Halos lumabas si Miguel. Ngunit alam niyang kung padalos-dalos siya, pati ang sarili niyang buhay ay mawawala. Matapos umalis ang mga bantay, muling lumapit si Miguel sa mga rehas. Tumingin sa kanya si Marco na mailuha sa mga mata, dahan-dahang gumalaw ang kanyang mga labi. Miguel. Takas. Huwag. Ako, halos hindi marinig ang kanyang boses. Hinawakan ni Miguel ang bakal ng mas mahigpit. Nag-init ang kanyang mga mata. Hindi, Marco. Hindi kita iiwan. Sinubukan niyang hanapin ang susi, ngunit malinaw na masyadong matibay ang mga rehas. Isa lamang ang paraan, kailangan niyang bumalik na may mas matatag na plano. Sa mabigat na puso, bumulong si Miguel, magtiis ka, Marco. Tiyak na babalik ako. Ipinikit ni Marco ang kanyang mga mata. Isang luha ang tumulo sa kanyang maruming pisngi. Dahan-dahang umatras si Miguel, bumalik sa likod na pinto. Tila sinasaksak ang kanyang puso. Ang imahe ng mukha ng kanyang kaibigan na naghihingalo na nakatali sa isang upuan ay bumabagabag sa kanyang bawat hakbang. Paglabas niya, mabilis siyang tumakbo patungo sa kanyang motorsiklo at pinaandar ito ng napakabilis papalayo sa matadero. Sa madilim na kalsada, hindi niya namalayang tumutulo na pala ang kanyang mga luha. Ngayon, alam niyang buhay pa si Marco, ngunit napakaikli na ng kanyang oras. Bukas ng umaga, maaaring huli na ang lahat. Dumating si Miguel sa bahay ni Calando na humihingal, maputla ang kanyang mukha dahil sa kanyang nakita sa matadero. Halos hating gabi na sa orasan sa pader, ngunit nakasindi pa rin ang gasera sa sala. Nakaupo si Calando sa isang lumang upuan, habang si Nestor ay nakasandal sa pader na may malungkot na mga mata, na para bang naghihintay na ng balita. Kumusta, iho? May nahanap ka ba? Malalim ngunit kalmado ang boses ni Calando. Nanahimik sandali si Miguel at umupo na nanginginig ang katawan. Nakita ko po mismo, tay. Buhay pa si Marco pero malubha ang kanyang kalagayan. Nakatali siya sa isang upuan kasama ang ibang mga tao. Sabi ng mga bantay, bukas ng umaga, lahat sila ay ipapadala. Naging matigas ang mukha ni Calando, matalim ang kanyang tingin. Ibig sabihin, isang gabi na lang ang natitira sa'yo.
Kung hindi, bukas, tapos na ang lahat. Huminga ng malalim si Nestor at nagsindi ng sigarilyo. Sinabi ko na sa'yo, iho. Hindi sila nagpapaliban. Kung may utos na ipadala, bukas tiyak na aalis yon. Tumingin si Miguel sa kanila ng walang pag-asa. Ano po ang gagawin natin? Hindi po ako pwedeng manahimik lang. Dahan-dahang tumango si Nestor. May dalawang paraan. Una, lulusob ka ngayong gabi. Kahit na malaki ang posibilidad na mamatay tayo roon. Pangalawa, maghihintay tayo hanggang sa pagpapadala bukas ng umaga. Sa oras na ililipat nila ang mga bihag sa truck, iyon ang kanilang pinakamahinang sandali. Matalim na tumingin si Calando. Pero kung maghihintay tayo hanggang umaga, baka wala ng buhay si Marco. Maaari nilang simulan ang pagpatay isa-isa ngayong gabi. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid. Yumuko si Miguel, puno ng imahe ng mukha ng kanyang kaibigan ang kanyang isipan. Si Marco na nakayuko ng walang pag-asa, nanginginig ang kanyang katawan, mahinang gumagalaw ang kanyang mga labi. Kinuyom niya ang kanyang kamao. Hindi, kailangan nating kumilos ngayong gabi. Huminga ng malalim si Calando at tumayo. Kung ganoon, kailangan nating maghanda. Mayroon pa akong ilang lumang kagamitan. Itak, sulo at lubid. Huwag tayong umasa na lalaban tayo gamit ang baril, pero kahit papaano, hindi tayo pupunta ng walang dala. Tumango si Nestor, bahagyang nanigas ang kanyang mukha. Maaari ko pa ring tawagan ang dalawang taong dati kong kasamahan. Sawa na sila sa paraan ni Carding at Salazar. Kung pumayag sila, mas lalakas tayo. Tumingin si Miguel sa kanilang dalawa. Bumibilis ang tibok ng kanyang puso, kalahating takot, kalahating umaasa. Alam niyang ang laban ngayong gabi ay maaaring maging katapusan ng kanilang buhay. Ngunit kung magtagumpay sila, hindi lang si Marco ang maliligtas, marahil ay dose-dosenang iba pa ang makakalaya mula sa malupit na katayan. Pumasok si Calando sa isang silid at lumabas na may dalang isang lumang sako. Mula sa loob, inilabas niya ang isang mahabang itak na may kalawang ngunit matalim pa rin at ilang bote ng salamin na mailamang gaas. Itinago ko ito ng maraming taon, akala ko hindi ko na magagamit. Pero mukhang ngayong gabi, kailangan natin ito. Tumawag si Nestor sa dalawang tao gamit ang public phone sa isang tindahan sa tabi. Pagbalik niya, bahagyang gumaan ang kanyang mukha. Darating sila sa tabi ng ilog sa loob ng isang oras. Wala na tayong maraming oras. Hinawakan ni Miguel ang itak na nanginginig ang kamay. Ang bigat nito ay tila tunay na parang dumadagan din sa kanyang kaluluwa. Hindi pa siya kailanman humawak ng sandata na may intensyong pumatay. Ngunit ngayong gabi, alam niyang marahil wala ng ibang pagpipilian. Tumingin sa kanya si Calando ng malalim. Iho, may oras ka pang umatras. Walang sinumang sisisihin sa'yo. Pero kung magpapatuloy ka, tandaan mong maaaring magtapos ang buhay mo ngayong gabi. Tumingin si Miguel sa matandang mata na iyon na may nag-aalab na determinasyon. Tay, kung aatras po ako, hahayaan kong mamatay ang kaibigan ko doon. Hindi ko po kayang mabuhay na may ganoong pagsisisi. Mas mabuti pang mamatay akong sinusubukan. Huminga ng malalim si Calando at tinapik ang balikat ni Miguel. Sige, pinili mo na ang iyong landas. Lumalalim na ang gabi. Ang hangin mula sa palayan ay nagdadala ng amoy ng basang lupa. Sa di kalayuan, umalingaw-ngaw ang tahol ng mga aso. Lumabas sina Miguel, Calando at Nestor sa bahay, tinahak ang isang landas patungo sa ilog Pasig. Sa ilalim ng madilim na langit, sila ay tatlong maliliit na anino lamang na lumalaban sa isang malaking higante. Sa isang kanto malapit sa kawayanan, dalawang anino na ang naghihintay. Isang lalaking nasa katanghali ang gulang na may malaking katawan at isang binatang may seryosong mukha na may peklat sa pisngi. Maikli silang bumati kay Nestor. Dumating kami dahil sa utang na loob. Ngayong gabi, gaganti tayo. Ang maliit na grupo ay naging 5 na ngayon. Lumuhod sila sa tabi ng ilog, pinagmamasdan ang lumang matadero na malabo. Nakasindi pa rin ang ilaw. Ilang anino ng mga bantay ang naglalakad-lakad. Itinuro ni Nestor ang likod na pinto. Doon tayo papasok. Tulad ng ginawa ni Miguel kahapon. Ako at ang dalawang ito ang gugulo sa mga bantay sa harap.
Kayong tatlo ang papasok sa likod. Hanapin niyo ang mga bihag. Kung maaari, palayain sila bago dumating si Carding. Tumingin si Calando kay Miguel. Sigurado ka bang handa ka? Hinawakan ni Miguel ang itak ng mas mahigpit. Handa na po ako, Tay. Nagkatinginan sila at tumango. Nang gabing iyon, sa tabi ng ilog Pasig, nagsimula ang plano ng pagliligtas. Bawat hakbang nila ay sinamahan ng panalangin. Bawat hininga ay nagdadala ng huling pag-asa. Bukas ng umaga, maaaring huli na, ngunit ngayong gabi, determinado silang labanan ang kamatayan upang iligtas ang mga buhay na halos agawin ng kalupitan. Ang hangin ng gabi sa tabi ng ilog Pasig ay tila mas malamig kaysa karaniwan. Isang manipis na hamog ang bumalot sa damuhan. Mula sa likod ng mga halaman, tinitigan ni Miguel ang lumang gusali na may mabilis na tibok ng puso. Ang gasera ay nanginginig dahil sa ihip ng hangin. Ang mga anino ng mga bantay ay malabong gumagalaw sa harap ng malaking pinto. Nagbigay ng senya si Nestor gamit ang kanyang kamay. Ako at ang dalawang ito ang gugulo sa mga bantay sa harap. Kapag abala na sila, pumasok kayo sa likod. Tandaan nyo, huwag mag-aksaya ng oras. Kailangang mailabas agad ang mga bihag bago kumalat ang alarma. Tumango si Miguel kasama si Calando. Naghintay siya na pigil ang hininga. Pagkatapos ay naglakad si Nestor patungo sa harap kasama ang dalawa niyang kasama. Biglang narinig ang isang malakas na tunog ng batong tumama sa bubong, sinundan ng mga sigaw na nagkukunwaring lasing. Hoy, lumabas kayo! Mga duwag na berdugo ng baryo namin. Agad na tumakbo ang mga bantay sa harap, galit na hawak ang kanilang mga pamalo. Naging magulo ang sitwasyon. Sa sandaling iyon, mabilis na kumilos sina Miguel at Calando patungo sa likod na pinto. Ang kalawang na kandado ay nabuksan na kahapon kaya't madali silang nakapasok. Pagbukas ng pinto, isang masangsang na amoy ng dugo ang sumalubong, tumusok sa ilong hanggang sa masuka sila. Binuksan ni Miguel ang maliit na flashlight, itinutok sa madilim na pasilyo na puno ng maitim na pulang mansa sa sahig. Isang mahinang daing ang narinig mula sa loob. Nagkatinginan sila at naglakad ng mas malalim. Sa isang malaking silid, nakita nila ang mga rehas na bakal. Sa likod nito, ilang tao pa rin ang nakatali. Maputla ang mga mukha, ang ilan ay halos walang malay. Agad na lumapit si Miguel. Marco, nandito ka, paos ang kanyang boses. Dahan-dahang itinaas ni Marco ang kanyang ulo. Pasa-pasa ang kanyang mukha, bitak-bitak ang kanyang mga labi, ngunit nakilala pa rin ang kanyang mga mata ang kanyang kaibigan. Miguel, akala ko hindi ka na darating. Tumulo ang luha sa kanyang mga pisngi. Inilabas ni Calando ang isang maliit na bareta mula sa kanyang sako. Pinilit niyang buksan ang kandado ng rehas. Isang malakas na init ng bakal ang narinig. Niyakap ni Miguel si Marco na halos matumba. Pangako, Marco, ngayong gabi, makakalabas ka sa impyernong ito. Ngunit kasi simula pa lang nilang buksan ang rehas, narinig ang tunog ng mabibigat na yabag mula sa pasilyo. Ilang bantay ang pumasok na may mabagsik na mukha. Nanliit ang kanilang mga mata nang makita ang bukas na pinto. Mga walang hiya, sigaw ng isa. Sumiklab ang labanan. Iwinasiwas ni Miguel ang kalawang na itak sa unang sumugod. Tinamaan nito ang balikat at bumagsak ang lalaki na sumisigaw. Humampas sa hangin si Calando, hinarangan ang dalawa pang lalaki. Naging magulo ang silid, ang tunog ng nag-umpugang bakal at mga sigaw ay nagsama-sama. Si Marco, na mahina pa, ay sinubukang tumayo, ngunit pinigilan siya ni Miguel. Dito ka lang, Marco. Ako ang haharap sa kanila. Isang malaking bantay ang sumugod na may dalang tubo. Halos tamaan ang ulo ni Miguel, ngunit yumuko siya at gumanti ng isang hiwa. Tumalsik ang sariwang dugo. Humihingal si Miguel, nanginginig ang kanyang kamay. Hindi siya isang mamamatay tao, ngunit ngayong gabi, wala siyang pagpipilian. Samantala, mula sa harap ng gusali, narinig ang tunog ng putok ng baril. Tila matindi ang laban ni Nestor at ng kanyang mga kasama sa ibang mga bantay. Ang ingay ay lalong nagpatindi sa tensyon. Napatumba ni Calando ang isang kalaban at sumigaw, dalian mo, ilabas mo na si Marco. Ako na ang bahala sa kanila. Inakay ni Miguel ang kanyang kaibigan palabas sa rehas.
Ngunit ilang hakbang pa lamang, isang malalim na boses ang umalinggaw sa silid. Talagang matatapang kayo. Lahat ay sandaling huminto. Mula sa pasilyo, lumitaw ang isang matangkad at malaking figura na may matigas na mukha. Si Mang Carding. Tuwid ang kanyang katawan, mapupula ang kanyang mga mata, hawak niya ang isang malaking itak na kumikinang sa liwanag ng gasera. Nanigas ang dugo ni Miguel. Ito ang taong naghasik ng takot, ang taong nagbigay misteryo sa paresan. Mahinang tumawa si Carding. Akala niyo ba, masisira niyo ang negosyo ko sa isang grupo lang ng mga taga-baryo? Binata, nagkamali ka ng malaki. Tumingin si Miguel sa kanya na puno ng galit. Sapat na ang pagpatay mo sa mga inosenteng tao. Ngayong gabi, matatapos na ang lahat. Humakbang si Carding, itinaas ang kanyang itak. Hindi na maiiwasan ang malaking labanan. Ang kapaligiran sa loob ng matadero ay tila sandaling nagyelo. Nakatayo si Miguel na mabilis ang paghinga, hawak ang kalawang na itak na puno na ng dugo. Sa harap niya, si Mang Carding ay kalmadong humakbang, dala ang isang malaking itak na nagre-reflect sa liwanag ng gasera. Ang kanyang tingin ay matalim, puno ng galit at kumpiyansa. Akala mo ba, isang batang tulad mo ay kayang lumaban sa akin? Ang malalim na boses ni Carding ay umalinggaw sa malamig na pader na semento. Nakakatay na ako ng daan-daang katawan. Bawat patak ng dugo na dumanak ay lalong nagpasanay sa aking mga kamay. Naggitngit ang mga ngipin ni Miguel. Wala akong pakialam kung gaano karaming tao na ang pinatay mo. Ngayong gabi, pipigilan kita. Maikling tumawa si Carding at lumundag pasulong na may napakabilis na wasiwas ng itak. Sinalag ito ni Miguel gamit ang kanyang sandata. Isang malakas na tunog ng nag-umpugang bakal ang umalinggaw, halos makabingi. Ang panginginig ay halos magpatanggal sa hawak ni Miguel. Umatras siya ng 2 hakbang, humihingal. Sinubukan ni Calando na tumulong, ngunit agad siyang hinarangan ng isa sa mga natitirang tauhan ni Carding. Sumiklab ang labanan sa isang sulok ng silid, iniwan si Miguel na mag-isang kaharap ang berdugo. Ang sumunod na wasiwas ng itak ni Carding ay halos tumama sa ulo ni Miguel, ngunit yumuko siya at gumanti ng isang hiwa sa tiyan. Mabilis si Carding, madaling sinalag ito, at malakas na sinipa si Miguel hanggang sa tumama siya sa pader. Umubo si Miguel, sariwang dugo ang lumabas sa kanyang bibig. Bangon, bata. Huwag mo akong mainip. Muling humakbang si Carding, handa nang iwasiwas ang kanyang itak. Sandaling tumingin si Miguel kay Marco na nakahiga ng mahina malapit sa mga rehas. Maputla ang mukha ng kanyang kaibigan, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsisikap na magbigay ng lakas ng loob. Sapat na iyon upang muling tumayo si Miguel. Itinaas niya ang kanyang itak na nanginginig ang kamay. Hindi ako susuko. Nagpatuloy ang labanan. Ang tunog ng nag-umpugang bakal ay pumuno sa silid. Sumugod si Carding ng buong lakas, habang si Miguel ay mas maraming depensa, naghahanap ng pagkakataon. Basa na siya sa pawis, mabigat na ang kanyang mga kamay, ngunit ang kanyang determinasyon ang nagpapanatili sa kanya na nakatayo. Sa isang pagkakataon, mabilis na nakaiwas si Miguel at humiwa sa kaliwang braso ni Carding. Tumalsik ang sariwang dugo na nagpaungol sa galit ng berdugo. Walang hiyang bata. Lalong naging mabangis si Carding. Hinampas niya ang isang kahoy na mesa hanggang sa mawasak at walang habas na sinugod si Miguel. Halos tamaan ng malaking itak ang liig ni Miguel, ngunit sinalag niya ito sa natitirang lakas. Nasugatan ang kanyang kaliwang kamay, dumadaloy ang dugo, ngunit patuloy siyang lumaban. Si Calando, na nakakita ng pagkakataon, ay napatumba ang kanyang kalaban at tumakbo upang tulungan si Miguel. Inihagis niya ang isang bote na mailamang gaas kay Carding. Sumabog ito sa sahig, nagkalat ng matapang na amoy. Agad na sinindihan ni Miguel ang maliit na sulo na dala nila. Mabilis na kumalat ang apoy na nagpaatras kay Carding. Akala mo ba mapipigilan ako ng apoy? Umungol si Carding, ang kanyang mukha ay namumula sa liwanag ng apoy. Ngunit ang liwanag na iyon ang nagpakita kay Miguel ng isang bagay. Sa isang sulok ng silid, may isang malaking kadena na nakasabit mula sa kisami, karaniwang ginagamit upang itali ang mga hayop na kinakatay. Sa buong lakas, tumakbo si Miguel sa kadena, iwinasiwas ito ng diretsyo kay Carding.
Tumama ang bakal na kadena sa balikat ng berdugo na nagpatumba sa kanya. Hindi nag-aksaya ng oras si Miguel. Hinugot niya ang kanyang itak at muling humiwa sa binti ni Carding. Napaluhod ang lalaki, nabitawan ang kanyang itak at umalingaw-ngaw ang kanyang sigaw. Nakatayo si Miguel sa harap niya, humihingal, puno ng sugat at pawis ang kanyang mukha. Itinaas niya ang kanyang itak, handa nang tapusin ang lahat. Tumingin si Carding na puno ng galit. Patayin mo ako, bata. Pero tandaan mo, ako lang ang buntot. Mayroon pa ring ulo na nagpapatakbo ng lahat ng ito. Si Ilchi. Salazar. Mas mapanganib siya sa akin. Kung papatayin mo ako, sisindihan mo lang ang isang mas malaking apoy ng paghihiganti. Nanahimik si Miguel, nanginginig ang kanyang kamay. Ang mga salitang iyon ay tumusok sa kanyang isipan. Totoo bang ang pagpatay kay Carding ay magtatapos sa lahat o magbubukas lamang ng isang bagong kabanata na mas nakakatakot? Lumapit si Calando, malalim ang kanyang boses. Miguel, huwag kang mag-alinlangan. Hindi karapat-dapat mabuhay ang taong ito. Hinawakan ni Miguel ang kanyang itak ng mas mahigpit. Ang imahe ng mukha ni Marco, ng mga inosenteng tao, lahat ng mga biktima na kinuha ng berdugong ito ay pumuno sa kanyang isipan. Sa isang sigaw na puno ng galit, sa wakas ay humiwa siya. Tumalsik ang dugo at bumagsak ang katawan ni Mang Carding sa malamig na sahig ng matadero. Sandaling katahimikan, tanging ang tunog ng apoy na sinusunog pa rin ang kahoy sa isang sulok. Halos matumba si Miguel, ngunit inalalayan siya ni Calando. Ginawa mo ang tama, iho. Tumingin si Marco mula sa malayo na may luha sa mga mata. Miguel, iniligtas mo ako. Ngunit bago pa sila makahinga ng maluwag, narinig ang tunog ng maraming yabag mula sa labas. Dose-dose ng tao. Tila ang balita ng labanan ay nakarating na sa ibang grupo. Hindi pa tapos ang gabi. Ang tunog ng mga yabag mula sa labas ng matadero ay lalong lumilinaw. Dose-dose ng tao ang sumisigaw. Ang ilan ay nagsindi ng mga spotlight na nagpagalaw sa mga anino sa pader. Hinawakan ni Miguel ang itak na puno pa rin ng dugo. Nanginginig ang kanyang katawan, ngunit nanatiling matalim ang kanyang mga mata. Sa tabi niya, si Calando ay nakatayo na may matigas na mukha. Samantala, si Marco ay inaalalayan pa rin, mahina ang kanyang katawan, ngunit puno ng pag-asa ang kanyang mga mata. Ang apoy na sinusunog ang isang sulok ng silid ay lalong lumalaki, na nagpapainit at nagpapasikip sa hangin. Ang mga rehas na bakal ay nanginginig sa ihip ng hangin ng gabi, na tila nagdaragdag sa tensyon. Mula sa labas, umalingaw ang boses ng isang lalaki, malalim at puno ng kapangyarihan. Akala niyo ba makakatakas kayo pagkatapos patayin si Carding? Nanigas si Miguel. Ang boses na iyon ay malinaw na hindi boses ng isang ordinaryong siga. Hindi nagtagal, sinira ang malaking pinto ng matadero. Isang lalaking may maayos na puting coat ang pumasok. Nakaayos ang kanyang buhok, kalmado ang kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay malamig na parang yelo. Siya si U.C. Armando Salazar, ang taong binanggit ni Nestor, ang utak sa likod ng lahat ng madilim na network. Tumingin si Miguel sa kanya ng may galit. So, totoo nga, ikaw ang may pakana. Bahagyang umiti si Salazar. Binata, matalino ka pero padalos-dalos. Akala mo ba, sa pagpatay kay Carding tapos na ang lahat? Hindi. Siya ay isang piyon lamang. Ako ang nagpapatakbo ng laro at hindi ako matatalo ng isang kalawang na itak lamang. Ilang taong may dalang baril ang pumasok kasama niya. Mas marami sila kaysa sa maliit na grupo ni Miguel. Hinawakan ni Calando ang balikat ni Miguel at bumulong, kailangan na nating umalis ngayon din, iho. Mabilis silang tumakbo sa likod na pasilyo. Nagbigay ng senya si Salazar, hulihin sila ng buhay. Nagsimula ang putukan. Tumalbog ang mga bala sa pader na semento. Tumakbo sina Miguel at ang iba pa ng buong lakas, dala-dala si Marco palabas sa maliit na pinto na una niyang pinasukan. Lumabas sila sa tabi ng ilog. Ang hangin ng gabi ay tumusok sa kanilang basang balat. Nakita ni Miguel ang isang maliit na bangka na nakatali sa pampang. Walang pag-aalinlangan, itinulak niya si Marco papasok. Sumunod si Calando. Tinanggal ni Miguel ang tali at nagsagwan sa huling lakas.
Ang mga spotlight mula sa matadero ay tumutok sa kanila. Malakas na sumisigaw ang mga tao mula sa likod. Humahagibis ang mga bala. Ang ilan ay tumama sa tubig sa paligid ng bangka. Ngunit malakas ang agos ng ilog ng gabing iyon, dahan-dahan silang pinalayo. Lumingon si Miguel. Nakatayo si Iusay. Salazar sa pampang. Malamig ang kanyang mukha, tumutusok ang kanyang tingin. Hindi siya tumakbo, tinitigan lamang sila na may bahagyang ngiti. Hindi iyon ngiti ng isang talunan, kundi ngiti ng isang taong nararamdaman pa rin ang kapangyarihan. Patuloy na tinangay ng agos ang bangka hanggang sa makalayo. Huminto sila sa pampang ng ibang baryo. Pagod ang mga katawan, humihingal. Halos himatayin si Marco ngunit buhay pa. Niyakap siya ni Miguel ng mahigpit. Tumulo ang luha sa kanyang mga pisngi. Ligtas ka na, Marco. Ligtas ka na. Umupo si Calando sa basang lupa. Puno ng sugat at pagod ang kanyang mukha, ngunit nanatiling malakas ang kanyang tingin. Nakalabas tayo. Pero ngayon palang nagsisimula ang ating laban. Ilang oras ang lumipas, sumikat ang araw sa langit ng Maynila. Dahan-dahang lumitaw ang araw, nagbibigay liwanag sa mga palayan at maliliit na bahay. Tila normal ang takbo ng mundo, kahit nakagabi, dugo at apoy ang pumuno sa kadiliman ng syudad. Nakatayo si Miguel sa pampang ng ilog, pinagmamasdan ang sumisikat na araw. Puno ng magkahalong damdamin ang kanyang puso. Ginhawa dahil buhay pa si Marco, ngunit takot din dahil alam niyang malaya pa si Isi. Salazar. Lumapit si Calando, tinapik ang kanyang balikat. Iho, malaking bagay ang ginawa mo. Iniligtas mo ang buhay ng iyong kaibigan. Hindi lahat ng tao ay kayang gawin iyon. Pero tandaan mo, ang laban sa malalaking taong tulad ni Salazar ay hindi lang tungkol sa itak at dugo. Kailangan ng talino, ebidensya, at mas malaking tapang. Yumuko si Miguel, tumulo ang kanyang luha. Isa lang po akong binata, tay. Pero kung mananahimik ako, lahat ng tao ay maaaring maging biktima. Ayokong mabuhay sa isang syudad na puno ng mga berdugo na may mukha ng anghel. Bahagyang umiti si Calando. Makakahanap ka ng paraan. Sa bawat panahon, laging may mga taong matapang na lumalaban kahit mag-isa. At sinimulan mo na iyon. Si Marco, na nakasandal sa isang puno, ay tumingin sa kanila na mailuha sa mga mata. Miguel, hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Itinaya mo ang buhay mo para sa akin. Hinawakan ni Miguel ang kanyang kamay. Magkaibigan tayo, Marco. Ang tunay na magkaibigan ay hindi nag-iiwanan kahit sa bingit ng kamatayan. Narinig ang tilaok ng mga manok. Nagsimulang muling mabuhay ang baryo. Mga batang nagtatakbuhan sa daan. Mga inang nagsisindi ng kalan. Patuloy na umiikot ang simpleng buhay na tila walang kamalay-malay na sa likod ng syudad, isang madilim na sikreto ang nagtatago pa rin. Huminga ng malalim si Miguel. Sa kanyang puso, alam niyang hindi pa ito tapos. Nariyan pa si Iusay. Salazar at malakas pa ang kanyang network. Ngunit alam din niya na walang kapangyarihan ang magtatagal. Isang araw, lahat ng sikretong iyon ay mabubunyag. Tumingin siya sa araw na papalubog at bumulong sa kanyang sarili, lalaban ako hanggang sa huli. Para sa aking kaibigan, para sa mga taong naging biktima, at para sa syudad na ito. Ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa dugo at takot, kundi tungkol sa katapangan, pagkakaibigan, at pananampalataya na anumang kasamaan, gaano man kalaki, ay hindi magtatagal. Dahil laging may isang maliit na taong matapang natatayo, kahit laban sa isang higante. Mga kaibigan, mula sa kwento ni Miguel, natutunan natin ang isang mahalagang aral. Ang buhay ay hindi lamang tungkol sa pagliligtas sa sarili, kundi tungkol din sa kung paano natin pinangangalagaan ang iba. Minsan, ang katapangan ng iisang tao ay maaaring maging liwanag sa gitna ng kadiliman ng mundo. Kung sa tingin nyo ay nakatatak ang kwentong ito sa inyong puso,